Umagang-umaga, umaalingaw-ngaw na sa loob ng barong-barong nila ang boses ni Jasmine habang sinisermonan ng kinakasama niyang lalaki. Nakatapi pa ito ng tuwalya dahil katatapos lamang maligo. Siya si Jasmine Guerrero, ang ka-live-in partner ni Rico. Mistisahe ng balat, may tindig na parang modelo at ngiting nakakasilaw. Pero sa likod ng kagandahan ay ang isang babaeng gutom, hindi lang sa karangyaan, kundi sa atensyong matagal niyang hindi nararanasan. Ang aga-aga, Jasmine. Mainit na kaagad ang ulo mo. Halika nga dito, payakap nga. May lambing ang boses ng binatang si Rico. Pilit na inaalis ang bigat ng hangin, dala ng pagiging bugnuti ni Jasmine. Hay nako Rico, tigilan mo nga ako. Lumayo ka nga't naaalibadbaran ako. Saglit, ano ba talagang problema ng prinsesa ko? At nilaparan pa ng binata ang ngiti nito. Sumilay ang pantay-pantay at mapuputi nitong ngipin habang pilit na sinusuyo si Jasmine. Kailan mo ba kaya ako mabibilhan ng bagong cellphone? Wala na ako halos makita dito sa ginagamit ko. Sirang-sira na ang screen. Sa lahat ng mga kasamahan kong sales lady sa mall, ako ang pinakamukhang kawawa. Wala sa mood na pagtatanong ng dalaga habang nagbibihis. Sus, yun lang ba? Sige, maglo-loan ako ng 10,000 sa opisina. Ibibili kita agad ng pamalit dyan. Ano? 10,000? Nagpapatawa ka ba, Rico? At anong po naman ang mabibili ko dyan? Ano yon, joke? Sambit ni Jasmine habang nakapamewang. Ikaw naman mahal, bigyan mo lang ako ng konting time. Pasasaan ba't mabibigyan din kita ng kahit na anong gusto mo? May binabayaran pa kasi tayo. Lagi ka kasing ganyan. Puro maghintay, puro bukas. Yung bag na gustong gusto ko, hindi ba pinangako mo din sa akin yon? Anong ginawa mo? Binilhan mo nga ako, imitation nga lang. Galing Divisoria na nga na inutang mo pa. Pinilit na pakalmahin ni Rico ang babae sa isang pagyakap, pero mas lalong nanangkit ang mata nitong tumingin kay Rico. Pasensya ka na mahal, di pa kasi ako nakakasahod eh. Nakukulitan na nga sa akin si boss. Isa pa, alam mo naman di ba na medyo malaking pera yung kailangan natin para sa original brand. Baka hindi na kita ma-date pag ginawa ko yun. So, kasalanan ko? Puro ka pasensya. Palagi ko nang naririnig sa'yo yan. Konting usad naman dyan, Rico. Akala ko ba? Buhay prinsesa ako kapag nagsama tayo. Ano na? Nasa na yung mga pinangako mo? Hayaan mo, babawi. Buwisit. Hanggang kailan ko maririnig sa'yo yan? Leche, papasok na nga lang ako sa trabaho, mas maigi pa. Kaysa makinig na naman sa mga pangako mo. Saglit, mag-almusal ka muna at nagsangag ako. Padabog lumabas ng kwarto si Jasmine nang nakasimangot. Hindi niya nanilingon ang kinakasama niyang si Rico. Hindi na rin ito nagpahatid. Isang buntong hininga na lang ang nagawa ng binata. Kinuha nito ang telepono at biglang nagdial ng numero. Sir, na-approve na po ba yung loan ko? Baka pwedeng mapakiusapan na gawin na lang 50,000 yung pera. Ano? Pagko-question ni Mang Ben sa ampon na si Rico. 50,000 piso na loan para lang makabili ng isang mamahaling telepono. Nahihibang ka na ba anak? Tay. At bumuntong hininga ito sa harap ng amain. Anak, alam kong malaki ka na't buhay mo yan. Pero ni minsan, hindi kita tinuruang magwaldas lang ng pera para sa luho. Hindi naging madali ang buhay mo kahit sino pa man sa atin para lang ilubog mo ang sarili mo sa isang bagay na hindi mo kayang panindigan. Pangmayaman lang ang halaga ng teleponong yan. Construction worker ka lang. Tapos uutang ka para lang sa luho ng isang babae. At para ano? Para lang ipang-display ng kinakasama mo? Hindi mo pa siya asawa, Rico. Kung ngayon pa lang hindi na naiintindihan ni Jasmine ang buhay na meron ka, dapat mag-isip-isip ka na. Tay, minsan lang naman humiling si Jasmine. Minsan lang ba yung halos wala ka ng masweldo? Minsan lang ba yung halos lahat dito inutangan mo dahil ang daming gusto ng babaeng yan? Pinapatay mo na ang sarili mo sa kakatrabaho. Mahal na mahal ko po si Jasmine, Itay. Maliban sa'yo, siya lang ang buhay ko. Siya lang ang meron ako. Lumambot ang gigil na reaksyon ng matanda matapos lumabas sa bibig ni Rico ang saloobin. Higit sa lahat, si Tatay Ben ang nakakaunawa kay Rico. Isa si Rico sa mga nakaligtas sa nasusunog na bahay ampunan nung siya'y bata pa. Matapos mailigtas ni Tatay Ben ang batang si Rico, inuwi niya na ito pa Maynila at hindi na ibinalik pa sa bahay ampunan sa probinsya.
Itinuring niya itong sariling anak, lalo pat kamamatay lang din ng kanyang mag-ina sa isang trahedya. Inilayo niya si Rico at binigyan ng bagong buhay. Iiling-iling na lang si Tatay Ben na tinapik ang anak-anakan at umalis na. "O Rico pare, mukhang may lakad tayo ngayon ah. Nagmamadali kang mag-log out. Walang overtime? Himala." Pabirong sita ng isa sa kasamahan niya sa trabaho nang mapansin na nagmamadali itong maggayak pa uwi. "Oo pare, susundo kasi ako kay Jasmine. Gusto ko maaga ako doon bago siya lumabas." Umalis itong tagatak ang pawis sa pagod, kakabuhat sa loob ng construction site. Gayunpaman, ni minsan na hindi nito ipinakita ang mga pagod niya kapag kaharap ang ibang tao. Lagi itong nakangiti na para bang okay lang ang lahat. Bit-bit niya ang isang plastic bag na may laman ng mga paboritong street food ni Jasmine, mga kwek-kwek at isaw. Excited siya. Alam niyang sa simpleng inihaw at street food, magiging okay ulit ang nagtatampong si Jasmine. Matapos ay nagtungo na siya sa parking lot ng mall, dala ang lumang bisikleta. Matapos niyang ilak ito, naglakad na siya patungo sa entrance ng mall nang may marinig siyang pamilyar na boses. Parang si Jasmine. Nakangiti itong nagtago sa likod ng isang poste. Gusto niya itong sorpresahin na siya ay napaaga. Ngunit hindi niya inaasahan ang makikita mula roon. Si Jasmine, humahagik-gik pa na suot ang uniforme pang trabaho. Sa tabi niya, ang isang lalaking may edad na, naka-Amerikana. May hawak na mamahaling relo at susi ng kotse. "Jasmine, sigurado ka na ba sa desisyon mo?" Ani ng lalaki na may edad na. "Oo naman, di ba pinangako ko na sa iyo yan?" Malambing ang pagkakasabi ni Jasmine sa mga salitang binitiwan nito sa lalaki. Hinawi pa niya ang sariling buhok sa kanyang tenga. Kitang-kita ni Rico kung paanong magningning ang mga mata ng nobya sa harap ng ibang lalaki na hindi niya na makita pa sa tuwing sila ay magkasama. Napakagatlabi si Rico. Napahigpit ang hawak niya sa plastic bag. Nakakaramdam na siya ng kaba, selos at panginginig dahil nagtataka siya kung bakit tila hindi na normal ang pinag-uusapan ng dalawa. Hinawakan pa ni Jasmine ang kwelyo ng lalaki at inayos pa ito at pinagpag. Malawak ang kanyang pagkakangiti, lalo na nang inabutan pa ito ng lilibuhing pera na galing sa makapal na wallet ng lalaki. "Uy, salamat. Bukas ulit ah. Pwede namang araw-araw kung gusto mo." Magiliw pa nitong sabi. Para bang binuhusan ng malamig na tubig si Rico sa nakita. Hindi niya lubos na naiintindihan ang nangyayari. Hindi rin niya makita ang rason kung bakit kailangan nitong tumanggap ng pera mula sa lalaki. Tiningnan niya ang kanyang lumang wristwatch. Oras pa ng trabaho ni Jasmine. Baka isa lang ito sa mga customer nila sa loob. O baka nautusan lang. Hindi pa ito dapat na nasa labas ng mall. Kaya naman, nagkaroon siya ng kumpiyansang lumapit. "Jasmine," tawag ni Rico na may panginginig ang boses. "Anong ginagawa mo dyan?" Nagsiselo siya pero gusto niyang ikalma ang sarili. Pinilit niyang umiti at pasiglahin ang tono ng boses. Ayaw niyang pagmulan ito ng hindi nila pagkakaunawaan ng pinakamamahal niyang babae. Pinagpagpa niya ang kanyang damit na suot para magbuka naman siyang malinis-linis sa harap ng ibang taong kausap ng nobya. Nagulat si Jasmine. Natigilan ito pero agad siyang umiti. Yung ngiting may halong takot at galit. Ngiting pilit. Nagpabalik-balik ang paningin ng matanda mula kay Rico patungo kay Jasmine. "Kilala mo siya, Jasmine?" Kunot noo na pagtatanong ni Arturo. "Siya?" Balik tanong niya sa lalaki. Napalunok pa muna ito bago muling nagsalita. Hindi ko siya kilala." Diretsong tinignan siya sa mata ni Jasmine. Walang emosyon, walang pagsisisi. At doon, tuluyang bumagsak ang dangal ni Rico sa sagot ng babaeng pinangarap niyang makasama habang buhay. Saglit lang ang katahimikan, pero sa puso ni Rico, parang nakaramdam siya ng isang bagyong dumaan na sinalanta ang lahat ng tiwala, pag-asa at alaala ng kanilang pagmamahal na binuo ng ilang mga taon. "Hindi mo ko kilala?" Basag at may lungkot sa boses ang pagtatanong ni Rico. Namumuo ang luha sa gilid ng kanyang mga mata. Hindi siya makagalaw. Akala niya nagkamali lang siya ng dinig pero totoo. Tinanggi siya ni Jasmine. Sa pakiwari niya, siya'y binabangungot.
Punong-puno ng kaguluhan ng sarili niyang pag-iisip. Bumuntong hininga pa si Jasmine bago tuluyang nagsalita. Sir, hindi kita kilala. Pwede bang wag kang stalker? Malis ka na dito. Kung hindi papadampot kita sa mga guard ng mall. Sasabihin ko hinaharas mo ko. Seryoso nitong sabi kay Rico. Tuloy-tuloy at walang pag-aalinlangan. Nahulog ang plastic bag ng kwek-kwek. Kumalat sa semento ang simpleng hapunan na buong araw niyang pinagpaguran. Ngumiti siya ng may pait sa harap ng nobya. Jasmine, pinaprank mo ba ako? Ano ba to? Isang malaking biro? Hindi na kasi siya nakakatuwa. Halika na, umuwi na tayo. Umuwi? Aba teka, nasaan ang sasakyan mo? May pangbubuska ang tinig ng matandang lalaki. Sir, walang galang na lang. Pero wag ka nang makailam dito. Girlfriend ko tong kasama mo, tiyo. Uwi ko na siya sa ayaw at sa gusto mo. Malalim at para bang paus nitong pagsabi. Aba, hindi pwede. Sa ganda ng tinatawag mong girlfriend, dapat nasa coaching mag-garage at hindi sa colorful tricycle. Mahinang tawa ng puno ng pangaasar ng lalaking maayos ang porma. Sinamahan pa nito ng isang nakakalokong pagtitig sa itsura ni Rico. Sa itsura mo at sa itsura ni Jasmine, mukhang nangangarap ka lang na magkaroon ng ganitong kagandang girlfriend. Tignan mo nga ang sarili mo. Maliban sa madungis ka, sira-sirang pantalon at nangungutim na puting damit, mukhang nagbabad ka pa sa ilalim ng araw na wala man lang tubig. Kaya kung ako sa'yo, iwan mo na ang babaeng ito at ako nang maghahatid sa kanya. Kasi dito siya nababagay, sa coaching pang mayaman. Tumawa lang si Jasmine na para bang may kalakip na kilig sa sinabi ng lalaki. Tumawa siya ng hindi peke. Tawa ng isang taong piniling isuko ang pagmamahal para sa panandaliang yaman. Hoy tanda, wala akong panahong makipag-asaran sa'yo. At hinawakan pa niya ang braso ni Jasmine. Halika na't sinusundo kita. Sagot ni Rico. Uuwi na tayo. Tama na! Sigaw ni Jasmine habang kumakawala sa pagkakahawak ni Rico. Pwede ba? Huwag kang gumawa ng eksena dito. Nakakahiya ka. O gusto mo magtawag ako ng security guard? Gigil na sabi ng babae. Tila lumiliit ang mundo ni Rico. Hindi dahil sa mga tao sa paligid na patuloy na nakikiisyoso sa kanila, kundi dahil sa babaeng buong akala niya, kakampi niya sa kahit anong laban. Walang sinigaw si Rico. Walang suntok, walang galit. Natulala lang at nagtanong siya bago pa tuluyang tumalikod si Jasmine. Ganun mo na lang ba ako kayang ipagtabuyan, Jasmine? Mahina, ngunit sapat na para marinig ng lahat. Walang sagot. Wala ring luhang pumigil kay Jasmine. Pero napatigil siya sa paghakbang at pagkakahawak sa pinto ng kotseng gusto niyang sakyan. Hanggang dito na lang ba tayo? Muling pagtatanong niya sa nobya. Ngunit walang kasagutan siyang nakuha, kundi mga yabag ng paa at harurot ng sasakyang papalayo sa kanya. At sa gabing yun, hindi lang kwek-kwek ang lumagapak sa lupa, kundi dangal at puso ni Rico. Ilang linggo na halos ang nakakalipas. Nagigising pa din si Rico na kinakapaka pa ang katabi sa higaan. Wala na si Jasmine. Ang babaeng araw-araw niyang pinipili. Ang babaeng nagbibigay liwanag at buhay sa pang-araw-araw niyang pamumuhay. Ang mga gawaing madali lang para sa kanya ay mas nagiging mahirap ngayon, mas nakakapagod. Anak, kamusta ka na? Buti naman at nandito ka na ulit. Bati ni Tatay Ben habang tinatapik-tapik nito ang balikat ni Rico nang bumalik na siya sa pagtatrabaho. Kahit papaano may kulay na ulit ang site at bumuntong hininga pa itong naupo sa tabi niya. Namimiss na namin ang mga biro mo dito. Pilit na napangiti si Rico. Gaya ng pagbabalik niya sa trabaho, pilit din. Pinagkaiba lang ngayon, wala nang overtime, wala ring extra work. Pahinga na madalas ang gusto niya. Hindi niya malaman kung pahinga ba ng puso, utak o ng buhay niya. Kailangan ko po kasing magsimula ulit, Tay. Mamuhay na parang okay lang ang lahat. Gaya ng dati. Gaya ng mga pagkakataong mag-isa lang ulit ako. Anak, ni minsay hindi ka nag-isa. Andito ko palagi. Iwanan ka man ng lahat. May Tatay Ben ka pa ding lagi nakaagapay sa'yo. Wala man tayong dugong magkatulad. Dito sa puso ko, Rico, ikaw ang anak ko. Sa isip ko, galing ka sa akin. Sa damdamin ko, konektado tayo't wala nang makakapagpabago doon.
Tandaan mo, Rico, anak kita at tatay mo ko. Sa bawat pag-iyak mo, kadamay mo ko. Sa bawat kabiguan mo, kahati mo ko sa sakit. Sa bawat tagumpay mo, ako ang unang magiging proud sa'yo. Buong buhay mo hindi ka nag-isa dahil hanggat nandito ako may kasama ka. Sa bawat hininga mo sasabay ako. Kaya Rico, ibangon mo ang sarili mo, andito lang ang tatay. At tumulo ng luhang mahirap padaluyin para kay Rico. Salamat tay. Dahil simula nang nakilala kita, may isang ikaw na ni minsan hindi tumalikod sa akin. Anak, mabuhay ka para sa sarili mo. Mabuhay kang wag mong hanapin ang pagmamahal sa iba. Alam kong mahirap pero pilitin mo. Pagaksyang napatawa kahit tuloy-tuloy ang pag-agos ng kanyang luha sa pisngi. Kakayanin ko tay para sa'yo. Makikita mo isang araw okay na ako. Hindi mo na ako makikitang ganito. Siguro kailangan ko lang tong lagpasan. Sa tulong mo sana itay, wala eh. Nasaktan, nadali ng pag-ibig tong anak mo. Tanga-tanga eh. Anak, normal yan. Ang hindi normal yung magpapadaig ka sa sakit. Huwag mong ikulong ang sarili mo sa lungkot. Makakalabas ka din dyan. Unti-unti lang, hindi agad-agad. Pero alam kong makakabangon ka din. Ikaw pa ba? Ang Rico na kilala ko matapang. Anak ko ata yan. Palagi siyang ganito. Nagmimistula siyang isang robot na pumapasok araw-araw pero walang puso. Walang sariling isip at lito ang damdamin. Gumising na naman siya sa gitna ng dilim at liwanag. Nang maramdaman niyang wala siyang katabi doon, nagmadali siyang bumangon. Napahawak siya sa kanyang ulo na tumitibok sa sakit dahil sa dami ng iniinom niya gabi-gabi. Hindi niya na kaya ang sakit na nararamdaman. Kailangan niya nang gawan ito ng paraan. Ang daming gumugulo sa isipan niya at lahat ng tanong niya walang kasagutan. Nang maalala niya ang nangyari sa huling pagkikita nila ni Jasmine, napailing siya. Kilala niya si Jasmine. Mahal siya nito't hindi siya iiwan ng ganun-ganun lang. Kailangan niya makausap ito at malaman ng totoo. Agad siyang nag-asikaso, hindi para magtrabaho, kundi para puntahan si Jasmine at kausapin dahil ilang linggo na itong hindi umuwi. Baka nagpapasuyo lang ito. Nagpapahanap. Tipikal na babaeng kailangan mahirapan ng mga lalaki kapag tinopak sila. Gamit ang bisikleta, nagtungo siya papunta sa pinapasukan nitong store. Desidido siyang bawiin ang nobya sa kahit na anong paraan ng pagsuyo. Kilala niya ang kahinaan nito. May dala siyang paborito nitong puting rosas at tsokolate para sa nobya. Hinanap niya sa store si Jasmine. Kinausap ang guard at ang mga dating katrabaho. Ang sabi ng HR, inubos na daw ang leave credits nito 1 linggo na ang nakalilipas. Nag-resign na rin daw kahapon at biglaan. Biglaan? Hindi siya makapaniwala. Wala man lang paalam, ni isang sulat ni isang text. Wala, tapos na ang lahat. Pag-alis niya ng gusali, sakay ng mabigat na damdamin, binaybay niya ang kahabaan ng EDSA. Umikot-ikot siya sa mga lugar kung saan madalas na nababanggit ni Jasmine. Mga lugar na gusto nitong puntahan kasi mahal at hindi rin naman daw niya afford ang bumili dito. Isang lugar ng mga mayayaman. Umiikot ang kanyang isip, umiikot din ang sakit. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang tanungin ang langit kung bakit. At doon niya nakita, sa likod ng isang mamahaling mall, nakita niya itong pumasok doon matapos ibaba ng isang magarang kotse. Ilang linggo pa lang ang lumilipas ay ibang-iba na ang itsura ni Jasmine. Mas lalo itong gumanda, pumusyaw at kuminis. Mukha na itong artista sa estilo niya. Kuko pa lang niya mukha nang yayamanin. Bumagay din sa kanyang suot nitong bestida. Agaran niyang ipinarada sa pinakadulo ang kanyang bisikleta. At kahit may karungisan, sinundan niya ang babae. Pinagmasdan ang bagong mukha nito sa di kalayuan. Mas nakakaakit na ito. Mas may ningning ang mga mata kahit hindi malapitan. Ang mga ngiti nito mukhang expensive na rin pero mas mahirap na siyang lapitan dahil lagi na itong may nakasunod na mga bodyguard. Miniskol niya ang telepono ni Jasmine ng paulit-ulit pero hindi ito sinasagot ng dalaga. Nawala na siya ng pag-asang kakausapin pa siya ng pinakamamahal na babae. Lumakad na siya ng palayo, akma na siyang aalis at lalabas ng building nang biglang may tumawag. Jasmine, masayang bungad ni Rico
Nang rumihistro ang pangalan nito sa screen ng telepono, napaluha siya nang marinig ang boses nito. Salamat at sinagot mo. Nakita kita kanina. Sinusundan mo ba ako? Hindi Pero gusto ko pa din kitang makita. Gusto kitang sundan. Gusto pa din kitang makasama. Ako din. Pwede ka bang makausap? Andito ako sa coffee shop sa loob sa dulo. Puntahan mo ako, mag-usap tayo. Instruction ng dalaga. Hindi na siya nag-atubili. Labis ang pagkasabik niya sa narinig. Handa niyang kalimutan ang lahat ng sakit para kay Jasmine at magsimulang muli kung papayag ang dati niyang kinakasama. Dali-dali siyang pumasok ng mall at pinuntahan ito sa kapehan. Kamusta ka na? May ngiti sa mukha ni Jasmine nang maupo sa harap niya si Rico. Eto, hinahanap pa din kita. Panimula ni Rico. Ngumiti lang si Jasmine sa narinig at para bang nahiya. Kaya naman kinuha ni Rico ang kamay nito't hinalikan. Mabilis namang binawi ng babae sa takot na may makakita. Bumalik ka na. Kailangan kita, Jasmine. Pagsusumamo niya sa dalaga, alam niyang suntok sa buwan ng pakiusap na yun sa lagay nilang dalawa. Kaya hindi niya inaasahan ang isinagot ng dating kasintahan. Oo, uuwi na ako sa atin. Sasama na ulit ako sa'yo. Natulala siya sa sagot pero bigla naman siyang nakabawi. Sa pakiramdam niya, muli na naman siyang nabuhay bilang isang tao. Pakiramdam ni Rico, lumiwanag na naman unti-unti ang kanyang mundo. Pero mauuna ka ha, susunod na lang ako sa atin. Pero bakit? Takang pagtatanong ni Rico. Kasi nakabisikleta ka lang, magta-taxi ako. Kailangan ko munang takasan ng mga bantay. Alam mo na. Pinaalis ko na nga lang muna sila pero nandyan lang yung mga yan paikot-ikot. Jasmine, may pera ako makukuha sa opisina. Pwede natin gamitin yun para makalipat ng ibang bahay at tumayo. Tumira tayo sa probinsya kung gusto mo o kahit saan mo gustuhin para makapagsimula tayo. Punong-puno si Rico ng pag-asa ng pagkakataong to. Pwede na tayo umuwi. Magbabago na ako. Ibibigay ko sa iyo ang bagong mundo, Jasmine. Maniwala ka sana, halika na. No, wag muna. Maya-maya na lang pagpasara na ang mall. Maliban sa maliwanag pa, mahirapan akong takasan ng mga bantay kasi nandyan silang lahat. Sumunod lang si Rico sa plano ni Jasmine. Sa pagkakataong to, in-enjoy nila ang oras nilang magkasama. Sinubukan nilang gawin ang mga bagay na ginagawa nila dati pa. Paglalaro sa amusement center at kung ano-ano pa. Napawi lahat ng sama ng loob ni Rico sa babae. Ang tanging gusto niya lamang ay muli itong makita sa loob ng kanilang bahay. Halos bumalik ang lahat ng magagandang bagay sa pakiramdam ni Rico nang ganun kabilis lang. Walang pagluguran ng saya niya. Magsasara na ang mall. Halos wala na ring tao. Ang dami mo na ring pinamili, mahal. Uwi na tayo. Masiglang sabi ni Rico. Sige, mauna ka nang umuwi. Iwan mo na ako dito at mag-CR lang ako. Mag-iingat ka sa pag-uwi ha. See you soon. Pagpapaalam pa ng babae sa kanya. Susunod ka, diba? Pagkaklaro ni Rico. Oo, yan ang usapan natin, diba? Hahalik pa sana ang binata sa kanya, kaya lang ay umiwas ang babae dito. Rico, wag kang mag-PDA dito, nakakahiya. Pag-uwi na lang. Sinabi mo yan ha. I love you, mahal. At kinuha na lang ulit ang kamay nito at pinisil-pisil. Parang batang binigyan ng bagong laruan. Sabay halik ng paulit-ulit sa kamay nito at inamoy-amoy pa. Pinakatitigan niya ito bago umalis at pumasok sa restroom ng mga babae. Nag-flying kiss pa si Jasmine bago pumasok ng tuluyan sa loob ng restroom. Habang kumakaway naman si Rico ng paulit-ulit sa babae hanggang sa hindi niya na ito makita. Nakangiting lumabas ng mall si Rico at dinaya lang telepono habang naglalakad kung saan niya inilagak ang kanyang bisikleta. Excited siyang ibalita sa tatay Ben niya ang bagong yugto ng kanyang buhay. Gusto niyang malaman nito na tapos na ang sakit na nararamdaman ng anak niya. Tay, may good news ako sa inyo. Masigla pa nitong panimula sa kausap habang naglalakad sa madilim na bahagi ng parking lot. Nang may maramdaman na siyang tila sumusunod sa kanyang likuran, pinatay niya agad ang kanyang telepono at nilingon ng dalawang kalalakihan. Paglingon niya, bumungad sa kanyang malakas na pagsuntok at pagtadyak ng sunod-sunod mula sa dalawang maskuladong bodyguard ni Jasmine. Ito ang nakita niyang kasama nito kanina, pagpasok sa loob ng mall, pero nawala nang magkasama na sila.
Hindi pa man lumalabas ang luha ni Rico, dumapo na ang unang suntok sa tiyan niya. Sunod-sunod, isang sipa sa tuhod, isang siko sa likod at pagpilipit ng kanyang kamay. Tama na. At kasabay nun, ang pagdura nito ng dugo kasama ang nabasag nitong ngipin. Alam niyang pumutok ang labi niya at namamaga ang talukap ng kanyang mga mata sa paulit-ulit nitong pagtanggap ng suntok at tadyak sa mga ito. Halos wala na siyang makita. Isang huling tadyak sa dibdib ang nagpatihaya sa kanya. Napahiga si Rico sa semento na halos hindi na makahinga ng maayos. Maya-maya pa, may humintong magarang sasakyan sa tapat ni Rico. Iniluwa noon si Jasmine na naka-heels, naka-tube top, nakapagpalit na ito ng damit. Sa gilid niya, sa ikalawang pagkakataon, nakita niyang muli ang matandang lalaki. Jasmine? Muling pagtawag niya sa dating nobya. Naguluhan siya kung bakit magkasama sila muli ng lalaking to. Malinaw ang usapan nila kanina. Kahit hirap, pinilit nitong umangat at mapaluhod sa harap ng babae. Mahal, uwi na tayo. Ayoko ng gulo. Ayoko ng ganito. Umuwi na tayo. Tumakas na tayo. Parang awa mo na. Bumalik ka na sa akin. Umiiyak niyang pakiusap. Ngunit ang tugon ni Jasmine, isang pag-irap. Isang matang puno ng pandidiri na sinabayan ng malakas na tawa na nakapandidiri. Bumaba ito sa kotse para harapin ang dating kasintahan na duguan. "It's a prank!" Tumatawang ani Jasmine. Ano? Ano ba, Rico? Dalag-dala ka talaga? Naniwala ka? Akala mo ba talaga babalik ako sa'yo? Bakit? Rico, akala mo ba tanga ko? O ikaw ang tanga? Nakita mo ba kung anong kalagayan ko sa buhay ngayon para bumalik ako sa burak mong pamumuhay? Hindi mo lang alam kung ilang oras ako nagtiis na kasama ka kanina. Naka-aircon na pero ang baho mo. Amoy araw ka pa. Ang kapal ng mukha mo para tawagin pa akong mahal. Ilang beses ko pa ba sa'yong sasabihin o ipaparamdam sa'yo na ayoko na? Tama na. Pero ano ang kulit mo? Sinusundan mo pa ako? Stalker ka. Ang lala mo, Rico. Siguro naman ngayon magtatanda ka na. Ayoko na sa'yo. Malinaw ba yun? Jasmine, akala ko okay na tayo. Nahihilam na sagot ni Rico na hindi na naman muling makapaniwala na nagagawa ito ng dating kasintahan. Bakit ka umabot sa ganito? Hindi ba't dapat sa'yo ko tanungin yan? Ikaw, Rico, bakit ka umabot sa ganito? Tigilan mo na ako, Rico. Wala naman tayong mapapala sa isa't isa. Pandidilat pa niya ng mga mata. Babayaan mo na ako, pwede ba? Wala na akong nararamdaman sa'yo. Ayoko na. Kaya wag mo na akong hanapin. Wag mo na akong sundan at wag mo na akong pangarapin. Isipin mo na lang na malayo na tayo sa isa't isa at hindi na muli pang magtatagpo. Dahil para sa akin, patay na ang katiting na pagmamahal na natitira sa akin para sa'yo. Kaya sana, live a life, Rico. Nakangisi naman ng matanda habang inaalalayan si Jasmine na papasok sa kanyang sasakyan. Kayo, sigaw ni Arturo sa mga bodyguards. Huwag niyong hayaang makalapit pa to sa amin, lalong-lalo na kay Jasmine. Kung kinakailangan, bugbugin o lumpuhin niyo pa para hindi na makatayo at makasunod sa amin. Gawin niyo! Napahagulgol si Rico sa harap mismo ng sasakyan ni Jasmine. Para bang sinaksak siya sa mga huli nitong sinabi. Paulit-ulit sa tenga niya ang mga huling salitang binitiwan ni Jasmine na nagpatuyot sa kanyang pagkatao. Gusto na niyang mamatay. Jasmine, ikaw ang buhay ko. Bulong niya sa sarili habang patuloy siyang nilulumpo ng dalawang kalalakihan at iniwan siya roon, nakahandusay, duguan ng labi, punit ang damit at pinunit na rin ang natitirang dignidad na minsan niyang ipinagmamalaki. Makaraan pa ang ilang minuto niya sa ganoong sitwasyon ay pakiramdam niya anumang oras babawian na siya ng buhay. Isang pagsigaw at paghingi na lamang ng tulong ang narinig niya mula sa kanyang likod. Mabilis na naglabasan ang ilang mga naka-duty na guard dahil sa sunod-sunod na pagsigaw at paghingi ng tulong. Jasmine. At ang huling ngiti na lang ng babae at ang pagtalikod nito ang huling naaalala ni Rico bago pa ito tuluyang pumikit. Mang Ben, si Rico nasa hospital daw. Hingal na sabi ng isang trabahador. Dinala daw sa emergency room. Ano? Halos mabitiwan ni Mang Ben ang hawak na martilyo nang marinig ang sitwasyon ng anak-anakan.
Bakit? Anong nangyari? Isang tanong na wala ding nakasagot. Dali-dali siyang tumungo sa hospital. Hindi niya alam kung paano niya narating ang lugar na yon. Ang alam niya lang, takot siya. Takot siya sa mga posibilidad katulad nito. Ilang beses na siyang nawalan ng mahal sa buhay. At si Rico na lang ang tanging naiwan sa kanya. At kung mawawala ito, parang hindi niya makakayanan. Parang hindi niya alam kung paano pa magpapatuloy sa buhay. Matanda na siya at halos buong buhay niya umiikot sa anak-anakan. Pagdating niya sa San Felipe Medical Center, agad siyang nagtungo sa ER. Nurse, may dinala ba ditong pasyente na galing sa mall? Meron po, dito po sa side na to. At biglang naguluhan ang isip ni Mang Ben nang biglang nagkagulo ang mga nurses at doktor sa cubicle na itinuro ng nurse. Mabilis silang kumilos at ang tanging naririnig niya ay ang mga salitang hindi lubos na maintindihan ni Tatay Ben. Doc, patient unresponsive. Check pulse. No pulse, Doc. Start CPR. Chest compressions, go! Doon niya nakita si Rico. Nakahiga, balot ng benda sa ulo, may tubo sa bibig, namamaga ang nangingitim na buong muka at halos hindi na gumagalaw. Diyos ko, Rico. Pagtawag pa niya sa anak habang pinaliligiran ito ng mga doktor. Para bang nawalan siya ng panimbang sa nakita. Nanlambot ang tuhod niya at napaurong. Halos wala siyang boses na mailabas sa nakitang katawan ng anak. Halos hindi niya ito makilala. Sino ang may gawa sa'yo nito? Bulong niya sa sarili. Sir, excuse me po. Nurse, ako ang tatay ng pasyente. Sir, hayaan niyo na po muna kami dito para mailigtas pa ang anak niyo. Dasal lang tayo, tatay, ha? Kapit lang. Sabay tapik pa nito sa kanyang balikat at pinaupo na muna siya nito. Dasal lang? Bulong niya sa sarili. Ilang taon na ba akong hindi nagdadasal? Napaisip siya at natulala. Ito ang pagkakataong hindi niya pinaghandaan at hindi rin niya alam kung makakayanan niya kung iwanan siya ni Rico. Tumayo ito ng walang pag-aalinlangan. Dala ang takot at pangamba, tumayo siya ng may tapang. Maliban sa dasal, may dapat siyang gawin. Alam niyang naririnig pa siya ng anak-anakan. Huminga siya ng malalim bago sumigaw sa pagitan ng mga taong nagre-revive sa anak niya. Nak, Rico, lumaban ka. Nandito ang tatay. Naririnig mo ko? Lumaban ka! Lumaban ka! Hihintayin kita! At napahagulgul ang matanda. Nandito lang ako. Anak, huwag mong iiwan ang tatay. Magkahalong kaba at takot ang nararamdaman niya. Hindi niya alam kung saan siya dadalhin ng nararamdamang yun. Hindi niya rin alam kung hanggang saan siya mananalangin. Ayaw niya ulit na mag-isa. Diyos ko, kung palo man itong maituturing sa lahat ng pagkakamali ko, huwag na ang anak ko, Diyos ko. Kung mahaba pa ang buhay ko, ibigay mo na sa anak ko ang kalahati nun. Parang awa mo na. Mabait na bata si Rico. Huwag mo siyang parusahan. At napasubsob na siya sa puting dingding ng hospital. Naghihintay sa pa siya ng kapalaran kung bubuhayin pa nito ang anak niya o hindi na. Good job everyone. Na-revive natin ang pasyente. At doon ay bumuhos ang hagulgol na kanina pa pinipigilan ni Tatay Ben. Salamat po, Diyos ko. Salamat. Salamat po. Salamat po, Ama. Garalgal ang kanyang boses. Tumakbo siya malapit sa doktor. Stable na po ang anak niyo. Under observation na lang po siya at may mga series of test pa po na need gawin. At hinawakan ang kanyang balikat. Sa ngayon, kailangan po nating maoperahan agad ang pasyente. Nagka-internal bleeding po siya dahil sa matinding pagkabugbog. May parte ng kanyang katawan ang na-ruptured internally at nangangailangan ng agarang surgery. Dasal lang po ang magiging sandalan natin habang hindi pa siya na-ooperahan. Mag-ready na lang po tayo ng malaking halaga, tatay. Nanlamig si Mang Ben. Alam niyang wala silang ganong kalaking pera. Kahit ibenta niya lahat ng gamit niya, kulang pa rin yun. Pero nabigyan na siya ng isa pang pagkakataong magpakaama. Agad niyang binulungan ang walang malay na si Rico. Maghintay ka lang, anak. Gagawa ng paraan ng tatay, ha. Mabubuhay ka. Pinapangako ko sa iyan. Kahit buhay ko ang kapalit, ibibigay ko. Madugtungan lang ang buhay mo. Mangiyak-ngiyak na sambit ni Mang Ben habang nagpapaalam sa anak-anakan niyang si Rico at tumingin sa doktor. Gawin niyo po ang lahat ng magagawa niyo, doktor.
Ako na pong bahala sa pera. At tumangulang ang doktor at umalis na. Sa construction site, abala si Mang Ben sa paglapit sa mga kasamahan nilang construction workers para makalikom kahit kaunting tulong para sa operasyon ni Rico. Pawis na pawis siya at halos mangiyak-ngiyak na sa pakikipag-usap. Ang lahat ay kusang tumulong. Bigla, huminto ang usapan ng lahat nang marinig nila ang malakas na tunog ng isang magarang sasakyan na huminto sa tapat mismo ng gusali. Isang itim na SUV ang bumungad, makintab, mamahalin at halatang hindi basta-basta ang sakay. Unti-unting bumukas ang pinto at mula rito, bumaba ang isang lalaking nakaitim na suit, matikas at may presensya ng kapangyarihan. Ang relo nito'y kumikislap sa liwanag ng araw at kahit walang sinasabi, ramdam ng lahat na isa itong taong tagasunod ng mayayamang angkan. Lumapit ito sa gwardya, may hawak na isang lumang larawan. Magandang umaga, ako po si Enrico Cruz, isang private investigator. Kilala niyo po ba ang batang nasa litrato? Christopher Alejandro III ang pangalan niya. Nagkatinginan ng mga trabahador. Lumapit din si Mang Ben para titigan ng batang nasa litrato at maya-maya pa, dahan-dahan itong inilabas ang kanyang lumang wallet at kinuha ang lumang litrato ni Rico noong ito'y bata pa na halos kapareha lamang ng figura sa litratong dala ng lalaki. Nagulat silang lahat, lalong-lalo na si Mang Ben. Rico, at bakit kayo may litrato ng anak ko? Kilala niyo ho ba? Tanong ng lalaki, seryoso at puno ng otoridad. Si Rico yan, ang anak-anakan ko. Eto, pagkatitigan mo. Iniabot ni Mang Ben ang nasa kanyang litrato. Napapikit at tila hindi makapaniwala ang lalaki. Sa wakas, natapos din ang kanyang matagal na panahong paghahanap. Matagal na po itong pinahahanap ng tunay niyang pamilya. Ha? Halos mangiyak-ngiyak na sabi ng matandang si Tatay Ben. Tama ba ang narinig ko? Totoong pamilya ni Rico? Ni Christopher po, pagtatama ng investigador. Ay oo, si Rico ko. Christopher na siya. Proud na proud pang banggit ni Tatay Ben. Mga kasama, may totoong pamilya na si Rico ko. Mayabang pa niyang banggit sa mga kasamahan sa mga trabaho. Natagpuan na siya ng pamilya niya sa oras na kailangan niya. Ngumiti ito pero muling namuo ang luha sa kanyang mga mata. Nanginginig pa ang mga labi nitong pinipigil ang paghagulgol. Maririnig ang mga bulong-bulungan habang taos-puso naman na nagpapasalamat si Mang Ben sa hindi inaasahang biyaya. Agad na pumasok sa isip niya na tila sinagot na ang kanyang panalangin at mas mapapabilis ang paggaling ni Rico. Agad silang nagtungo sa hospital kung saan nakakonfine si Rico. Dito na pag-usapan nila kung anong nangyari at kung bakit critical ngayon ang lagay ng binata. Bago umalis, nag-iwan ito ng malaking halagang pera para sa pangangailangan ni Rico. Lubos naman itong pinagpapasalamat ni Mang Ben. Makaraan ng isang araw, pumarada ang isang magarang itim na sasakyan sa hospital. May mga lalaking nakaitim ang nag-secure ng area bago pa binuksan ang pintuan ng kotse. Bumungad ang isang matandang babae na may dignidad sa bawat hakbang. Suot ang marangyang bestida at may hawak na baston na tila simbolo ng kapangyarihan. Si Doña Eusebia Alejandro ang matriarka ng pamilya at nag-iisang lola ni Rico na ina ng kanyang ina. Nagbulungan pa ang mga taong nakakita sa matanda, ngunit napapahinto sa tuwing tinititigan sila nito at tinataasan ng kilay. Pagpasok niya sa silid, agad niyang nakita ang kanyang apo, nakaratay maputla at may tubo pa sa bibig. Ang kaninang matigas na aura nito biglang lumambot, para bang mula sa pagkatigre, biglang naging isang kuting na hindi mo katatakutan. Tumigil ang oras para sa matanda. Lumapit siyang nanginginig ang mga kamay at marahang hinaplos ang pisngi ng binata. Ito na ba ang apo ko, Enrico? Seryosong tanong ng matanda. Isang tangulang ang sagot ni Enrico sa Donya. Tumingin ang Donya sa kanyang gilid kung nasasaan ang matandang si Mang Ben. Hindi niya mapigilang tumulo ang luha. Luha ng tuwa at sakit na nagsama sa iisang patak. Hawak-hawak niya ang kamay ng kanyang apo na hanggang ngayon wala pa ring malay at parang lantang gulay. Kamukhang kamukha mo ang nanay mo, Christopher. Hulmang-hulma. Hindi maikakailang ikaw ang nag-iisa kong apo.
ang tagapagmana ng mga Alejandro. Sabay ngiti pa ng matanda. Tumango si Mang Ben at tahimik na nakamasid lang sa lahat. Hindi nagsasalita kung hindi naman kinakailangan. Tumayo ang matandang Donya at tumungo sa bintana ng kwarto. Sinilip ang labas nun. Tumingin kay Mang Ben bago pa muling nagsalita. Ako ang nagdala kay Christoph sa bahay ampunan. Hindi ko gusto ang bata dahil hindi ko gusto ang ama niya na isang hardinero lang ng mansyon. Kaya itinakwil ko siya. Inilayo ko na parang pusang pwedeng iligaw. Dinala ko siya sa probinsya at pinalabas sa inang dinukot ng kung sinong Poncio Pilato. Ilang linggo ang lumipas. Namiss ko ang bawat yakap ng bata. Ang halakhak ng munting anghel na umaalingaw-ngaw sa tuwing hapon ng aking siesta. Akala ko galit ako sa bata. Galit pala ako sa sarili ko. Kasi matapos nun ay hinahanap-hanap ko na siya. Ang nani ng batang yan ay parang nawalan ng bait. Laging may sakit at hindi na makausap. Hanggang sa nagdesisyon na itong unti-unti nang pasakitan ng sarili. Hindi na kumakain o umiinom ng gamot. Totoo ngang kahit na anong yaman mo, kahit na gaano pa kadami ang pera mo, may pagkakataong wala na rin itong halaga, lalo pa kung buhay ang pag-uusapan. Sa pakiramdam ko, buong buhay kong dadalhin ang bunga ng makasarili kong desisyon sa buhay. Binalikan ko si Christoph, oo. Binalikan ko siya sa lugar kung saan ko siya huling iniwan. Ngunit huli na ang lahat. Nasusunog na ang bahay ampunan. Walang marka ng pagkawala. Madaming namatay. Madami ang hindi naligtas. Wala ding labi ang nakita kay Christoph. Pero sa puso ko, umaasa akong malilinis pa ang aking konsensya. Hindi ako tumigil na hanapin siya. At pinunasan pa nito ang kanyang mga mata. Kaya salamat sa pagkupkup sa kanya ng mga panahong wala kami sa piling niya. At paano ko nakakasigurong tanggap mo na nga si Rico ng buong buo? Malamlam na tanong ni Tatay Ben. Isang pagtapon ng tingin ang namagitan sa kanilang dalawa. Parehong pusong magulang na ang nag-usap. Kung hindi niyo matatanggap ang anak ko, si Rico o si Christopher man yan, ibalik niyo na lang siya sa akin. Basta wag niyo lang siyang sasaktan. Maaaring hindi ko siya tunay na kadugo. Pero higit pa sa pagmamahal ko sa sarili ang pagmamahal ko sa batang yan. Ben, aalagaan ko ang anak-anakan mo. At lumapit pa si Donya sa kanya at ngumiti. At wala din akong ibabalik at kukunin sa'yo. Titira ka kung nasasaan si Christoph. Pero isa lang sana ang ipakiusap ko sa'yo, Ben. Itago mo ang katotohanang ako ang kanyang tunay na lola. Hindi ko pa siya kayang harapin at ang napakadami niyang tanong. Isang pagtango lang ang naging sagot ni Mang Ben at tuluyan nang lumabas ang Donya sa private room ng binata para kausapin ang investigador na si Enrico. Tumuloy sila sa coffee shop ng hospital para makapag-usap. Sino ang may gawa niyan sa apo ko? May otoridad na pagtatanong ng isang matandang may matapang na personalidad, si Doña Eusebia. Huminga ito ng malalim at naghihintay ng kasagutan. Humigop muna ng kape ang investigador bago pa muling nagsalita. Wala pa pong suspect na nakita para dito, Doña Eusebia. Malinis ang pagkakagawa. Walang CCTV sa lugar. Kung meron man, sira ang mga ito at tampered. Kaya need na sanang magising ni Sir Christoph para siya mismong magsabi at magturo sa atin. Ganon? So kung hindi magising ang apo ko, wala ding hustisya na naghihintay para dito. Masyadong mabagal ang pag-unlad ng investigasyon, Enrico. Hindi ito ang kailangan ko. Magkano ang kailangan para sa mapabilis ang resulta ng investigasyon? Halata sa boses nito ang pagkainip. Malaki na ang nagagastos ko para makita ko lang ang apo ko. Tapos ngayon ay makikita ko siya na ganyan ng kalagayan lamang. Gawin mo ang lahat ng nararapat para masiguradong mailigtas ang buhay ng batang yan at magbayad ang mga dapat magbayad. Opo, at tumayo na ito. Enrico, hindi pwedeng hindi magbayad ang mga taong nasa likod ng lahat ng to. Sana naman ay nagkakaintindihan tayo dito. Makalipas ang ilan pang mga araw, matapos ang matagumpay na operasyon ni Rico, unti-unti na siyang nagising mula sa mahimbing na pahinga. Malamig ang simoy ng hangin sa loob ng silid. Sa gilid ng kanyang kama, naroon ang isang matandang babae. May mahaba at maayos na buhok na kulay pilak. Nakasuot ng simpleng bestida, ngunit bakas ang karangyaan sa bawat galaw nito. Hawak-hawak nito ang kamay niya. At sa mga mata ng matanda, bakas ang matinding pananabik at lungkot. Mabuti naman at gising ka na.
Nagulat si Rico. Tatay Ben, nasan po tayo at sino po siya? Sabay tingin sa matanda. Nagkatinginan ng dalawa. Bago pa makasagot si Mang Ben, ay nagsalita si Doña Eusebia. Ako ang nakakita sa iyo sa lugar kung saan ka nabugbog, iho. Ako ang humingi ng tulong para madala ka sa hospital. Tawagin mo na lamang akong Lola Yu. Salamat po. Pero sa isip niya na alam niyang hindi matanda ang narinig niyang humingi ng tulong ng mga oras na iyon. Isang lalaki yun, isang matabang lalaki. Oo, yun ang natatandaan niya. Nandito ako para siguraduhing magagamot ka at magiging okay ang lahat sa'yo. Habang maluha-luha ang mga mata nito. Salamat naman at okay ka na. Sila din ang tumulong sa atin para maoperahan ka, anak. Maraming salamat po sa tulong. Huwag po kayo mag-alala. Pag magaling na po ako dito, pagtatrabahuhan ko lahat para makabayad sa inyo. Kung may construction site po kayo, kahit libre madam, magtatrabaho po ako dun. Nangiti ang matanda. Sa tanang buhay niya, ngayon lang siya nadurog sa salita ng iba. Umupo ito sa tabi ni Rico at kinuha ang kamay nito at tinapik-tapik. Tulong yun, Rico. At tinapunan niya ng tingin si Mang Ben. Tulong para sa Tatay Ben mong tumayo sa mga oras na kailangan mo siya. Hindi mo alam kung sino-sinong tao ang nilapitan niya para lang mailigtas ang buhay mo. Ang swerte mo kay Ben at dahil itinuring ko na din kaibigan si Ben, kukunin ko siyang magtrabaho para sa akin at doon na kayo titira. Talaga po? Salamat po sa opportunity. At sumilay ang mga ngiti sa labi ni Rico. Naku tatay, mukhang lumalakas ang apila. At nandilat ang mga mata ng Doña Eusebia sa narinig na biro mula sa kanyang apo. Hoy nakong bata ka, may sakit ka na, pilyo ka pa din. Naku Doña, pasensya ka na sa anak ko't palabiro masyado. At tumingin itong muli sa Doña. Pasensya na po kayo, Madam Yu. Walang anuman. At dahil mukhang malakas-lakas ka na, Rico, sa bahay na kayo tutuloy kapag pinihagan na kayong mag-bill out. Anyway, lalabas na muna ako. Maiwan ko na muna kayong mag-ama. Hinintay muna ni Rico na sumara ang pinto bago pa muling nagsalita. Ang kaninang nakangiti nitong figura ay biglang nag-iba. Tatay Ben, anak bakit? May masakit ba sa'yo? Pag-aalala ng matanda sa ampon. Narinig ko po ang pag-uusap ninyo ni Doña Eusebia nung nakaraang araw. Gising na ako nun. May malay pero walang lakas para magparamdam. Alam ko na ang lahat. Ako si Christopher. Tuloy-tuloy na pagsasalita nito. Nagulat si Mang Ben sa narinig mula sa anak-anakan kaya hindi niya alam kung paano magpapaliwanag dito. Anak, wala akong planong ilihim ang lahat. Alam ko, Itay, hindi ako galit. Wala akong rason para magalit dahil mayroon dapat umuko pa noon sa puso ko. At sila ang mga taong naging dahilan kung bakit ako nakaratay dito at muntikan ng mamatay. Hindi ko sila hahayaang maging masaya. Anak, kilala mo ba sila? Malakas ang impluwensya ng pamilya nyo. Mas mapapadali ang lahat kung may nakilala ka kahit isa sa kanila. Hindi ko sila nakilala, Tay. Madilim sa lugar na yon. Pasasaan ba't lalabas din ang mga daga sa lungga nila? Hindi naman habang buhay kaya nilang magtago. At sisiguraduhin kong hindi lang pusa ang makakasagupa nila pag dumating na ang araw na yon. Napabuntong hininga si Rico sa bigat ng isipin. Hindi pa ito ang tamang panahon para malaman ng lahat ang totoong may gawa nito sa kanya. Isa pa, gusto niyang siya mismo ang gumawa ng paraan para makaharap ang mga ito, hindi ang kanyang lola. Kakausapin ko ang Donya sa madaling panahon. Simula sa araw na to, hindi na tayo pwedeng maliitin pa ng ibang tao, Tay. Kukunin ko na ang buhay na para sa akin, para sa atin. Simula sa araw na to ako na si Christopher Alejandro. Hintayin mo ko, Jasmine. Bulong niya sa sarili at kumuyom ang kanyang mga kamao. Dumaan pa ang ilang linggo at araw na pananatili ni Rico sa loob ng mansyon. Unti-unti niya nang sinasanay ang sarili kahit medyo hirap siyang makibagay sa ibang pagbabago. Ang lahat ay nakahain at hindi niya na kailangan pang magpakapagod para sa mga bagay-bagay na gustuhin niya. Lahat instant, lahat may solusyon. Malayong-malayo sa buhay na kanyang nakasanayan. Kaya muling pumasok sa isipan niya si Jasmine. Ganitong buhay pala ang halos ikinamamatay ni Jasmine makuha. Abot kamay lang pala niya ito. Hindi lang talaga kayang maghintay ni Jasmine para sa tamang panahon. Kung mayaman kaya siya,
Ano kayang gagawin ni Jasmine para sa kanya? Napaigting ang kanyang panga sa isipin. Kinabukasan, tahimik ang maluwag na silid. Tanging huni ng ibon mula sa labas ng bintana at mahihinang patak ng tubig mula sa aircon ang maririnig. Binuksan ni Rico ang balcony at doon tumayo. Nakapasok ang mga kamay sa bulsa ng kanyang pantalong pangbahay. Habang nakamasid sa labas at lumalanghap ng sariwang hangin. May 3 katok ang narinig niya. Pasok, hudyat niya sa taong kumakatok sa may pintuan nang hindi nililingon. Good morning sir, ayaw niyo daw bumaba para sumabay ng agahan kay Donya. Kaya napaakyat na lamang po ako dito sa kwarto niyo. Ipapalagay ko na lamang po dito sa balcony table ang agahan ninyo. At sabay-sabay na nagsilabasan ang mga katulong na pumasok sa loob matapos maglagay ng mga pagkain sa table ng binata. May avocado roast on artisanal sourdough, organic scrambled egg, chia pudding at may pomegranate juice at sinamahan ko na rin ang melon ng menu nyo for this morning. Pagbanggit pa ng babae na para bang nagre-recite sa school. Katulong ka ba dito? Malamig na tanong ni Rico. Hindi ako katulong dito sir. May inis sa tinig ng babae. Oh, tagaluto? Nangiti pang pagtatanong ni Rico. At nagsalin ng tubig sa baso at muling bumalik sa kinatatayuan nito kanina. Walang paglingon sa dalaga. Hindi rin po. Matigas na sagot ng babae. Ang dami mong sinabi sa agahan ko. Pwede mo namang sabihing juice, itlog at avocado. Kala ko tuloy nasa restaurant ako. So tell me, sumasideline kang tagaluto no? At sinamahan pa nito ng ngiting may pang-iinis. What? May pagkagulat na sambit ng babae. Personal medical staff po ako ng pamilya nyo, sir. Ako din ang nagdedesisyon ng ipapakain sa kung sino man ang may sakit sa pamilya nyo o need magpalakas. Alam mo bang ang kausap mo ay dating construction worker lang, kaya hindi mo kailangang magpa-impress sa akin. Simplihan mo lang ang lahat. At sabay harap niya sa babae. Nakataas ang paningin ng babae sa kanya at walang kahit na anong ekspresyon sa mukha nito. Nakikinig lang ito sa kanyang sasabihin. Kagaya mo, simple pero maganda. Ha? At namula ito. Anong pangalan mo? Scarlett. Ah, ikaw yung scholar daw ng lola ko, tama ba? At tumangulang ang babae. Sige Scarlett, gusto ko ng avocado. At agara namang lumapit ang dalaga at inilapit ang plato na may nakahiwa-hiwang abukado sa binata. Kinagulat pa ng babae ang biglaang pagbuka ng bibig ng binata na para bang batang gustong magpasubo. Sir, baldado po ba kayo? Ang trabaho ko lang dito. Kakasabi ko lang sa'yo, isa lang akong construction worker. Hindi ko kailangan ng madaming paliwanagan. Subuan mo na lang ako. Ano ba naman tong apo ng Donya? Bulong niya sa sarili. Hindi yan kasama sa job description ko, sir. Eh di, ipasama natin. Pwede naman, di ba? Po? Tatawagan ko na ba si Lola o iti-text ko na lang kaya? Pilyo pa itong umiti sa babaeng kaharap. Sasabihin ko lang naman na masakit ang mga daliri ko at hindi pa ata okay ito. Dala ng pagkabugbog. Tapos nakikiusap akong subuan mo pero parang ayaw mo. Tama ba ako, Miss Scarlett? Bumuntong hininga lang ang babae at pinilit na ikalma ang sarili. Si Scarlett ay matagal nang nagtatrabaho sa mansyon. Isa ito sa mga scholar na pinag-aral ng Donya na galing din sa may bahay ampunan para sa mga batang may kakayahan at angking talino. Ginawa ito ng Donya para mas mapadali ang access niya sa mga bahay ampunan at mahagilap agad ang kanyang nag-iisang apo na si Christopher. Alam lahat ni Scarlett ang naging sitwasyon ng pamilyang to at di pa niya kilala ng personal si Christopher, may ideya na siya dito. Hindi po, gustong-gusto ko nga po eh. Sige po, pakibuka ng bibig. Inis na sambit nito kahit na nakangiti. Ang dami naman yan. Gutom po kayo, di ba? Dapat lang na mabusog kayo at huwag magpagutom. Sarkastikong sambit ng dalaga. Ang dami eh. Para namang bunganga ng elepante ang susubuan mo niyan. Kung nadadamihan kayo, di subuan niyo yung sarili niyo, sir. Magrereklamo pa sana lalo si Rico. Nang mapabaling ang atensyon niya sa ibaba at natanawang isang lalaking bisita ng mansyon. Pasakay ito sa isang magarang sasakyan at magaan ang ngiting nakikipag-usap sa Donya. Sino yun? Tanong niya kay Scarlett. Sino yung bisita po ng Donya? Siya si Arturo Villapando.
Bumisita siya para… Kaano-ano siya ni Lola? Seryoso niyang tanong. Hindi parte ng pamilya pero isang investor. Hawak niya ang 20% ng kumpanya niyo. Bingo. Lumalabas na ang mga daga sa kanilang mga sariling lungga. Nauna nga lang ang lalaki ni Jasmine. Sa isip ni Rico. Kumunot ang noo ni Rico at nanlisik ang kanyang mga mata sa kotseng papalayo sa mansyon. Ang mga mata niya ay naglalagablab na tila apoy sa dilim. Ang ganitong kilos ng binata hindi nakaligtas sa mapanuring mga mata ni Scarlett. Para kay Rico, malapit na sa kanyang mga kamay ang mga taong gusto siyang mawala sa kanilang landas. Muli na namang magkukrus ang kanika nilang mga landas. Pero sa pagkakataong to, sisiguraduhin niya ang isang bagay. Kayo na ang mawawala sa landas ko. Pangako ni Rico sa sarili. Kinalimutan ni Rico ang lahat ng sama ng loob niya sa kanyang lola. He tried to focus sa pinakamahalagang misyon niya sa kanyang buhay. At para maging posible ang lahat, kailangan niyang hingin ang lahat ng pagpabor ng kanyang lola sa lahat ng bagay. Tinulungan niya ang sariling mas magkaroon ng malakas na pangangatawan at maging karapat-dapat sa kumpanya at mga negosyo ng pamilya. Sa paglipas ng panahon, mula sa mahina at halos walang lakas, unti-unting bumalik ang sigla ni Rico. Dahil doon, sinimula ni Scarlett at ni Doña Eusebia ang plano, ang pagtatransform ni Rico bilang Christopher Alejandro III. Sa bawat umaga, naroon si Scarlett, may dalang mainit na tsaa, minsan prutas, minsan bagong gupit na bulaklak sa maliit na florera sa tabi ng kanyang kama. Hindi ito lumilipas ng walang tawanan at kwentuhan, at kahit simpleng paglalakad sa veranda, nagiging espesyal dahil kasama niya ito. Nagmistula niya itong kaibigan sa mga oras na marami siyang pagdududa sa sarili. Dito niya na ilalabas ang lahat ng alinlangan niya sa bagong mundo. Siguro dahil iisa lamang ang mundo na pinagmulan nila, ang buhay sa bahay ampunan. Umaga na, bumangon ka na't magpaaraw. Paggising pa ni Scarlett sa binata. Inaantok pa ako, Scarlett. Masakit ang katawan ko. Masakit ang katawan mo o umaarte lang? Hindi ba't sanay ang katawan mo sa pagpapala ng semento at pagbubuhat ng kung ano-ano? Nasa bokabularyo ba talaga ni Rico yan? Pangaasar pa ni Scarlett. Bumangon ka na dyan at maliligo ka pa. Mamaya at 9 AM sharp, darating na ang coach mo. Sa gym ka na tumuloy. Nanay ba kita? Sabay tawa nitong pupungas-pungas. Dinaig mo pa ang nanay ko, napaka-organize mo. Una sa lahat, wala kang nanay. At tinaasan niya ito ng kilay at tumingin sa kamay ng lalaking nakataas para abutin ng dalaga. At ano yan ha? Tanong pa ni Scarlett. Hilahin mo ko, babangon na ako. Utos niya sa dalaga. Nilapag ni Scarlett ang kanyang clipboard folder sa lamesa at sabay hawak sa kamay ng lalaki para hilahin niya ito patayo. Pero imbis na tumayo si Rico, hinila niya ito pahiga sa kanyang kama. Hoy Rico, ano ba? Pagpupumiglas pa ng babae. Wala pala akong nanay Pwes dito ka sa tabi ko. Simula ngayon ikaw na ang mami ko. Ano? Anong pinagsasasabi mo? I love you, mami. Hirit pa ni Rico na ikinatahimik naman ni Scarlett at ikinahinto ng pagpiglas nito. Nakakamiss. Bulong pa ni Rico at inamoy-amoy pa nito ang buhok nito. Ang alin? Hindi siya makagalaw pero ramdam at dinig niya ang kabog ng kanyang puso. Ang may kayakap. At tila ba pinagpawisan ng malagkit si Scarlett sa narinig mula sa apo ng Donya. Naka-aircon pero mainit ang hangin para sa kanya. Napalunok din ng dalaga sa presensya na meron ng binata. Nakakamiss ang may kayakap na amoy matanda. Na mas lalong ikinalaki naman ng mata ni Scarlett. Pinagkatuwaan na naman siya ng lalaki nakaakap sa kanya. Sa gigil niya, kinuha niya ang unan at pinagpapalo sa mukha ng binata. Diyan ka na nga, wag kang malilate kundi susumbong kita sa lola mo. Aakap-akap ka, namimiss mo lang pala ang amoy matanda. Inakap mo na lang sana ang lola mo. Hindi ko naman kasi gusto ng lola. Ang gusto ko, mami, parang ikaw. Pilyo pa nitong banggit habang namumulang lumabas ang dalaga sa pinto ng kanyang kwarto. Pagkalabas ni Scarlett, bigla niyang inamoy ang sarili at napaisip. Amoy matanda ba ako? At rinig na rinig pa niya ang pagtawag sa kanya ng binata mula sa kwarto. Scarlett, I miss you! Sabay halakhak pa nito.
Nakakainis ka talaga, Rico. Hayop na lalaking to. Inumpisahan nila ng physical training. Tuwing umaga, tinutulungan siya ni Scarlett mag-jogging sa malawak na hardin. Minsan, nahuhulog pa siya sa damuhan sa kakatawa dahil sa biro nito. Pero unti-unti, tumibay ang kanyang katawan. Sunod ang proper grooming. Ipinakilala siya ni Lola sa isang personal stylist. Ginupitan siya, inayos ang buhok. Tinuruan kung paano manamit ng may dating pero disente. At sa pag-aaral muli, tinuruan siya ni Scarlett ng tamang table manners, proper speech at kung paano makipag-usap sa mga taong may mataas na posisyon nang hindi natitinag. At para naman sa confidence building, pinadala siya ni Lola sa ilang business gatherings bilang observer. Hindi mo siya nagsasalita, pero sa bawat gabing yun, natuto siya kung paano magdala ng sarili. Ito ang pagsisimula ng pagbabago. Si Arturo Villapando po. Hayagang pagsasabi ni Scarlett sa harap ng Donya. Si Arturo, hindi makapaniwalang pagtatanong ng Donya. Anong ibig mong sabihin? Sa mga kwentuhan po namin ng apo nyo, madalas niyang mabanggit ang naging ka-live-in partner niya. Si Jasmine daw ang pangalan. Ang lalaking ipinalit sa apo ninyo ay si Arturo Villapando, ang business partner ninyo. Ano? Gulat natura ng Donya. Ang matandang yon, nakipagkumpetensya pa sa bata at sa apo ko pa? Santisima, hindi ko palalagpasin to. Namumula ang muka at nanginginig ang kanyang mga labi sa galit. Donya, ang blood pressure niyo po. Paalala ng dalaga sa matanda. Kamuntikan na nilang mapatay ang nag-iisang tagapagmana ng mga Alejandro. Paano ko kakalma nito? At ang mas nakakagigil pa, nasa panig ko lang pala ang muntikan ng kumitil sa buhay ng nag-iisa kong apo. Hindi ko sila mapapatawad. Napasinghap siya sa pagkainis at muling tumitig sa mga mata ng dalaga. Scarlett, ipatawag mo ang attorney ng kumpanya at siguraduhin mong handang-handa na si Rico para sa pagharap sa mga lapastangang yon. Siguraduhin mong kakayanin niya ang lahat sa tulong mo. Huwag kang mawawala sa tabi niya. Pilitin mong lagi kang nakaalalay. At tinalikuran niya na ang dalaga. Opo, sagot naman ni Scarlett. At isa pa, sabay harap sa dalaga. Huwag na huwag mong hahayaang makalapit kay Christoph ko ang haliparot niyang ex-girlfriend. Kung kinakailangan mong magpanggap na girlfriend ay gawin mo. Donya? At bakit? Gwapo naman ang apo ko, matangkad, matalino, mayaman at mabait. Higit sa lahat ay bagay kayo. Mas gugustuhin ko pang mapunta siya sa'yo kaysa sa babaeng kahit kanino pwede at papatulan niya. Matanda, bata, may ngipin man o wala. Basta may pera, okay sa kanya. Hay nako, ano bang klaseng babaeng yan? Napasinghap pa si Scarlett sa narinig mula sa Donya. Ayaw mo ba sa apo ko ha, Scarlett? Hindi naman po sa ganun. So gusto mo siya? At nangiti pa ang matanda nang makitang namula ang muka ng dalaga. Gusto mo siya, di ba? At sumilay na ang mga ngiti sa labing kanina pa pinipigilan ng matanda. Kahit hindi mo pa sabihin, alam ko, sa mga mata pa lang. Kaya kapag nagkaroon ka ng pagkakataon, sunggaban mo na agad ang apo ko. Kumindat pa ito na sinabayan pa nito ng pagtawa. Tawa na ngayon lang nakita ni Scarlett sa matanda. Mga matang marunong nang umiti kahit na anong oras. Hindi na ito dinumero at mas lalong walang tinatagong pagbabalat kayo. At natawa na ng tuluyan si Scarlett sa narinig mula sa matanda. Hindi niya alam kung iyon ba ay isang pagsang-ayon sa gusto ng Donya. Basta kusa lang niya itong naramdaman. Sino nga bang hindi mahuhulog sa lalaking si Rico? He is almost perfect. Hindi niya lubos maisip kung bakit may isang katulad ni Jasmine ang kayang magpakawala ng isang katulad ni Rico. He is the ideal man. Ang lalaking pinapangarap ng lahat ng kababaihan. At muling rumirehistro ang mukha ng binata sa isip ng dalaga na nagdulot sa kanya ng isang mas matamis na pagngiti. Pagkaraan pa ng ilang buwan, sa harap ng salamin, hindi na halos makilala ni Rico ang sarili. Ang dating payat at maalikabok na batang galing ampunan, ngayon matikas, malinis at may kislap sa mata na puno ng tiwala. Hindi na siya basta si Rico na tagabuhat lang ng mga semento sa construction site. Siya na ngayon si Christopher Alejandro III, ang tagapagmana ng Alejandro Enterprises at ng mga kumpanyang kinikilala sa bansa. At andito na siya upang harapin ang mundo na para sa kanya at ang mga taong minsan siya'y tinalikuran. Sa isang gabi,
Bago ang kanyang unang opisyal na pagharap sa isang malaking event, dahan-dahang inayos ni Scarlett ang kwelyo ng kanyang suit. Bagay sa'yo, bulong ni Scarlett at ngumiti naman si Rico. Ano bang mas bagay sa akin? Ito bang suot ko o ikaw? Biro ni Rico kay Scarlett. Napatawa si Scarlett dito. Ang corny mo, oy! Pero sa ilalim ng pagtawa niya ay may halong kaba. Ramdam niyang ang binatang tinulungan niya noon, ibang-iba na ngayon. Pwera biro, mas bagay ka sa akin. Look at you, ang ganda-ganda mo din sa suot mo. Hoy, may makarinig sa'yo baka ako anong isipin. Oo na, maganda ako ngayon, kaya bumagay sa elegante mong suot. Okay na? Pag-irap pa ng dalaga. Ang cute mo. Sabay hawak pa nito sa baba ng babae. Anyway, can you be my date tonight? Sabay paglahad ng palad nito sa dalaga. May choice ba ako, Mr. Alejandro? Gusto mong sagutin ko yan? Seryoso nitong sagot habang nakatitig sa mga nagniningning na mga mata ng dalaga. Ang ganda mo talaga. Mahina at wala sa loob na sabi ng binata. Anong sabi mo? May kilig ang pagtatanong niya. Narinig mo naman, di ba? Uulitin ko pa ba? Mahihiya na ako niyan. Pagsasalita pa ng binata na malayo ang tingin sa dalaga at inalalayan niya na ito sa paglalakad. Magkahawak kamay at may iisang sigla ng ngiti ng gabing yun. Ito ang klase ng lalaking gugustuhin ng lahat ng kababaihan. Hahabol-habulin, mapasa kanila lamang. Hindi na si Rico ang dating pwedeng maliitin lang ng kung sino. Ibang-iba na siya ngayon. Isang ingranding pagtitipon sa isang kilalang hotel sa Angeles City. Dumating si Rico kasama si Scarlett. Parehong nakasuot ng eleganting black formal attire. Nakaakbay ng bahagya si Rico habang naglalakad sa red carpet. Mas confident, matikas at may ngiting parang may alam na hindi alam ng iba. Pagdating sa entablado, tumayo si Doña Eusebia at ipinakilala sa lahat ang tanging tagapagmana ng Alejandro Group. Ladies and gentlemen, ang nag-iisang tagapagmana ng Alejandro Group, Christopher Alejandro III. Nagulat ang karamihan, may mga nagbubulungan at ilan namang namangha at nagpapalakpakan. Yon ang kauna-unahang pagkakataon ni Rico na tumuntong sa entablado para humarap sa napakadaming tao. Nilibot niya ang kanyang paningin sa kabuuan ng paligid. Hindi niya nakita si Jasmine o ang kalaguyo nito. Pero nakita niya ang tatay Ben niya, ang lola niyang mangilid-ngilid ang luha at si Scarlett na naka-cross finger. Natapos ang speech niya, ngunit wala pa din siyang makita kahit na anino pa ng kanyang ex-girlfriend. Mas lalong nainis si Rico. Hindi niya akalain na ang pagtatagpo nilang tatlo magiging mailap para sa kanya. Pagkaraan ng ilang oras, habang nagkakasiyahan ng mga tao sa loob ng hotel, may namataan si Rico na hindi kaaya-aya sa paningin niya. Dumating ang lalaking matagal niya ng pinaghahandaan, si Arturo Villapando. Mabilis siyang nakaramdam ng galit at parang tinutulak siya na sugodin ito at suntukin ng paulit-ulit. Gusto niyang ipamukha sa lalaki na ang dating inagawan niya ng dignidad, prinsipyo at pagkatao ay mas higit na mas malakas ngayon. Inihanda na niya ang sarili sa pagpapakita dito. Nang isang kamay ang pumigil sa kanya, si Scarlett. Umiling ito na sinasabi bang hindi pa siya handa para dito. Hindi ito ang tamang panahon para sa mga gusto niyang gawin. You're not Rico anymore. Panimula pa ni Scarlett. Revenge like a king. You have your pawns. Use it well. Inakay siya nito sa malapit sa table ng kanyang lola kung nasa saan nag-uusap si Arturo at si Doña. Sapat na layo para marinig nila ang pag-uusap ng mga ito nang hindi nahahalata at malayo sa posibilidad na makita. Mr. Villapando, mabutit nakarating kayo. Sayang, hindi mo naabutan ng aking malaking announcement. Hindi mo kasama ang babae mo? Babae? Sabay tawa ng matanda. Ibig mo bang sabihin ay si Jasmine? Malapit na kaming kasal noon. Nakita mo na siya, hindi ba? Oh, so fiancé mo na pala siya. Congratulations, and sorry for my word. Hindi ko kasi akalaing magseseryoso ka pa sa panahon natin na ganito. Alam mo na, Arturo. Sabay inom ng red wine ng Donya. 3 bulati na lang ang pipirma sa death certificate mo sa langit mamamatay ka na. Sarkastikong pagbibiro ng Donya. Madalas talaga, Doña Eusebia.
Matabil ang bibig at napakatalas ng dila mo. Pero nakakalimutan mo atang kung 3 ang akin. Isa na lang ang bulating natitira para sa'yo. Huwag kang mag-alala. Magpapadala ako ng flowers and glass coffin kung saan nababagay ang isang donyang katulad mo. Ganti nitong biro. No need Arturo. Remember, mas mayaman ako sa'yo. Kung nga taon lang, nakaredy na yun galing pa ng Pransya. Gawa sa makapal na salamin. Kaya naman kayang-kayang itago ang mga imperfection natin sa katawan. Actually, dahil business partner kita, I save you one. Don't worry, may built-in exhaust fan pa yon. Maliban sa hindi ka na maiinitan sa loob, hindi rin makukulob ang amoy ng kilikili mo doon. Saglit, bakit parang personal na ang banat mo, Mrs. Alejandro? Personal? Nothing is personal here, Arturo. Bakit, may bad odor ka ba? Mukha namang wala kasi I believe na sa dami ng pera mo. Imposible naman na hindi mo nabigyang solusyon yan. And wait, yung fiancé mo, tingin mo ba sa ganda niyang yon, matitiis niyang huklubang matanda na may anghit pa? Unless mukha siyang pera, at pera ang nagpapaikot sa mundo niya. Anyway, congratulations sa nalalapit ninyong pagpapakasal. Don't forget to invite us and enjoy the night. Gigil na gigil ang figura ni Arturo nang maiwanan ni Doña Eusebia. Biglang tumayo ang matandang si Arturo at nagmamadaling lumabas ng bulwagan. Biglang napatingin si Rico kay Scarlett. Alam na ni Lola ang tungkol kay Jasmine. Siguro, narinig mo naman, di ba? Doña Eusebia is a real queen. Pinaplano pa lamang ng iba, naka-checkmate na siya. Tahimik gumalaw pero may magandang taktika. That's your Lola. At napatawa si Rico sa huling sinabi ng dalaga. Tumitig pa ito sa kanya habang nakangiti. Sabay hawi ng buhok ni Scarlett at inilapit nito sa kanyang tenga. Mukhang trained ka ni Lola. Can you be my queen? At lumabas pa ang nag-iisang dimple ni Rico. At nagulat si Scarlett sa narinig. Hindi niya alam kung biro ba yun o isang tanong na kailangan niyang sagutin. Oh mga anak, tingin dito. Smile. Sabay click ng kamera ni Tatay Ben. Naging mabilis ang pag-usad ni Rico sa loob ng 2 taon bilang Christopher Alejandro. Naging kilala ang kanyang impluensya sa bansa at sa Asia. Ngunit bihira itong magpakita. Naging isang misteryosong business tycoon ng binata. Makapangyarihan, magaling at mas nakakatakot. Kung nakilala ang lola nito bilang isang magaling sa taktika sa pagninegosyo, mas kumalampag ang apo nito na si Rico. Mula nang ipinakilala siya bilang tagapagmana, hindi na ito basta ordinaryong tao na tinutulungan lang ng kanyang lola. Sa tulong ng natural niyang talino sa pakikipag-usap at likas na karisma, nagsimula na siyang manguna sa ilang malalaking deal. Real estate expansion. Inayos niya ang isang stalled project ng kumpanya at sa halip na ibenta, ginawa itong high-end mixed-use property na mabilis na benta. Ang mga kasamahan nito sa trabaho dati na may likas na galing, kinuha niya at binigyan ng permanenteng trabaho at benepisyo. Ang mga anak, ginawang scholars at pinag-aral abroad para magamit bilang mga inhinyero sa sariling business. Nakumbinsi niya rin ang ilang foreign investor na pumasok sa merkado ng Pilipinas gamit ang charm at matibay na business vision. Tahimik niyang tinatanggal ang mga tao ni Arturo sa loob ng kumpanya. Pinapalitan ng mga loyal at may malasakit sa negosyo. Sa bawat pulong, hindi lang siya kilala bilang apo ni Lola. Kilala na rin siya bilang Christopher Alejandro III, the comeback heir, matalino, preskong magsalita at alam kung paano bumuo ng tiwala sa mga tao. Samantala, sa bawat hakbang at tagumpay na natatamo ni Rico, ay hindi nawawala sa kanyang tabi si Scarlett. Lagi nakasuot ng simpleng damit, nakangiti habang nakikinig sa bawat pitch ni Rico at siya rin ang madalas magpaalala sa kanya ng mga limitasyon ng katawan nito para sa kalusugan nito. Isang gabi, matapos ang matagumpay na paglagda ng kontrata sa isang high-profile resort project, inimbitahan ni Rico si Scarlett sa rooftop ng isang hotel. May champagne, city lights at malakas na hangin na sumasayaw sa buhok ni Scarlett. Habang pinagmamasdan nila ang syudad, biglang nagsalita si Rico. Salamat. Yan ka na naman sa pasasalamat mo. Ano ka ba? Ikaw yan tagumpay mo yan. Ako, nandito lang ako palagi sa tabi mo. Nakagabay at handang sumuporta palagi sa'yo.
Yun nga yung punto ko eh, na kahit noon pa man, hindi ka nawala sa tabi ko. Ang swerte ko nun, di ba? May kaibigan na ako, may maganda pa akong kasama sa araw-araw. At nawala ang ngiti ni Scarlett nang marinig ang salitang kaibigan. Mukhang sa ilang mga araw, linggo at buwan nilang magkasama, nahuhulog na siya sa lalaking to. Alam mo dati, iniisip ko, wala na akong pag-asa. Pero nung dumating ka, bigla ulit ako nabuhayan at parang hindi ko na yata alam kung paano mamuhay nang wala ka. Pagpapatuloy ni Rico. Si Scarlett medyo nahiya. Ngumiti lang at sumagot. Ako din pero hindi mo ko kailangang pasalamatan, Rico. Gusto ko din naman to at nag-e-enjoy ako. Masaya din ako nakakatulong ako sa'yo. Kung pwede nga lang walang katapusan na pagtulong gagawin ko. Naisip niya pero hindi niya kayang isatinig. Nagtagpo ang mga mata nila. May ilang segundong katahimikan. At bago pa sila mag-iwasan ng tingin, hinawakan ni Rico ang kamay ng dalaga at idinikit sa kanyang pisngi at bahagyang ngumiti. Tignan mo ang langit. Na siyang ginawa naman ng babae. Biglang may nagputukang fireworks, saktong pagtingala ng dalaga. Wow! Fireworks display! Bulalas ng dalaga hanggang sa unti-unti nang nagre-rehistro ang mga salitang thank you at huli ang pangalang Scarlett. Para sa akin yun? Manghang-manghang tanong ng dalaga. Hindi nga. Message mo para sa akin yun? Isang pagtangulang ang ginawa ni Rico sa hindi makapaniwalang dalaga. Thank you. Sabay yakap nito kay Rico nang hindi sinasadya. Aalis na sana siya sa pagkakaakap pero umakap ng pabalik si Rico. Diyan ka lang sa dibdib ko. May kasunod pa yan. Firework display. Tingin ka lang sa langit. Nahihiyaman ay ipinwesto ni Scarlett ang sarili sa dibdib ng lalaki sa mas komportabling posisyon. Mula doon, para bang isang tunog musika ang pintig ng puso ng lalaki para sa kanya. Isang musika na kayang magpagaan ng mabigat para sa kanya. Walang paglagyan ng kilig niya sa sweetness ni Rico. Wala pang formalidad ang kanilang relasyon, pero sigurado na ang puso niyang si Rico ang gugustuhin niya na makasama. Sa di kalayuan, narinig nila ang isang boses ng babae na galit na galit. I told you, may reservation kami dito ng ganitong oras. Anong nangyari? Pagkumpronta pa nito sa waiter. I need to talk to your manager. Hindi pwede yung ganito. Napalingon si Rico sa gawi kong nasasaan ng babae at doon nagtama ang kanilang mga mata. Si Jasmine. Sa isip ni Rico wala ito sa kanyang plano. Hindi niya inaasahan na makita dito si Jasmine at ayaw niyang sirain ang gabi ni Scarlett para dito. He knows Jasmine very well. Alam niyang may kapasidad itong manira ng gabi ng iba. Scarlett, would you mind kung lumipat tayo sa ibang 5-star hotel? Ha? Bakit? 'Cause I'm here. May kumpiyansa ang tono ni Jasmine na para bang proud siya na siya ang dahilan ng pag-alis nila ni Rico. Sinipat-sipat pa niya si Scarlett bago maglahad ng palad sa babae. Hi, I am Jasmine and you are? Oh, hi. Sabay ngiti ni Scarlett sa babae. I am Scarlett, Rico's fiancé. Pagpapanggap ni Scarlett bigla. Nagulat ng bahagya si Rico pero binawi naman niya ito kaagad upang hindi makahalata si Jasmine. Since na nakilala mo na ang fiancé ko, you may excuse us. Malamig at wala sa mood na sabi ni Rico. Sabay akay kay Scarlett para maglakad na. Kaya pala tinantanan mo na ako kasi may iba ka na. Sabay sindi pa ng isang sigarilyo habang hinarangan ang daanan nila ni Rico. Nakalimutan mo na ba ang first love mo? Tapos ganyan lang ang ipinalit mo? May tono ng pagkadismaya sa boses ni Jasmine. Oh, I forgot. Construction worker ka nga pala, Rico. So I guess, sugar mommy mo tong kasama mo. At tiningnan niya mula ulo hanggang paa ang lalaki. Malaki na ang pinagbago nito. Hindi na ito mukhang gusgusin tulad ng dati. Hindi na rin ito mukhang matanda. Bumata ito at gumawa po na mas lalong nagpainis sa puso ni Jasmine. Jasmine, please wag dito. We just wanted to have our time together. Pumunta ka na sa kung saan mo gusto. Take our table if you like. Just leave us alone. Gigil na pakiusap nito dito. Oh, well, sabi mo eh. At tumingin ito kay Scarlett. Mukha namang bata ka pa, Scarlett. Hindi ka nga lang kagandahan like me. Magkano ba ang milyones mo sa bangko? Tanong pa niya sa babae at lumapit ito sa harap ng dalaga.
May kilala akong surgeon. I can refer you. Napangisi ang babae sa narinig mula sa ex-GF ni Rico. Hindi na kailangan. Sabat pa ni Scarlett. Hindi naman ako pangit. Sapat na sa akin yung ako lang ang maganda sa paningin ni Rico. At naningkit pa ang mata ni Scarlett nang makita nitong kumislot ang gilid ng labi ni Jasmine na nagpapakita lang ng pagkainis. Sabay kapit ni Scarlett sa leeg ni Rico at banayad niya itong hinalikan. Hindi naman tumanggi si Rico at mas lalo pa nitong hinawakan ng bewang ni Scarlett palapit sa kanya. Huminto sila at nagtitigan pa ng bahagya ni Rico. Ang sarap nun ah. Natural na pagsasabi ni Rico habang nakatitig kay Scarlett. Niyakap ni Rico si Scarlett at hinalikan ng buhok ng dalaga sa harap ni Jasmine. Baka naiinggit ka. Pwede mo nang puntahan ng sugar daddy mong si Arturo. Baling pa ni Rico sa dating nobya. Naiistorbo mo na kasi ang sweet moments naming dalawa. But don't worry, I can afford to go sa isang 5-star hotel naman. Mas mahalaga ang peace of mind ng fiancé ko kaysa sa'yo. 5-star hotel? Afford mo? How? Panlilibak pa niya lalo kay Rico. It's for you to find out. Rico smirk, sabay talikod nila kay Jasmine. Naiwan na nagngingit-ngit si Jasmine sa nakita ngayong gabi. Hindi niya inaasahang ganoong impact ang mangyayari sa kanya sa muling pagkikita nila ng ex-live-in partner niyang si Rico. Malaki na ang pinagbago nito at aaminin niyang ilang buwan niya na ring pinapahanap ang lalaki sa dating tinitirahan. Masakit para sa kanya na makikita itong biglang iba na at halos hindi na siya kilala. Wala na ang lambing sa mga mata ni Rico. Iba na rin ang tingin nito sa kanya. Parang isang estranghero na, isang tao na ni minsan hindi dumaan sa buhay niya. Excuse me miss, kasama niyo po ba si Mr. Alejandro? Tanong ng waiter. Mr. Alejandro? Kunot noon niyang pagtatanong. Opo, si Mr. Alejandro, yung kausap niyo po kanina. Oo. Nagpanggap na lang siyang alam ang nangyayari. Bakit? Nag-rent din po kasi siya ng yate. Pinakukonfirm lang sana ng management kung aakyat na ba sila ni Miss Scarlett. Tuloy-tuloy na pagpapaliwanag ng waiter. At kanino nakapangalan ng reservation? Kay Scarlett o kay Alejandro? Kay Mr. Christopher Alejandro po. Magalang na pagsagot ng waiter. Salamat, i-text ko na lang siya. Bingo, sa isip ni Jasmine. Pero imbis na mag-text siya gaya ng sinabi niya sa waiter, ay tinype niya ang buong pangalan na kanina pa sumisiksik sa kanyang isipan. Sino si Christopher Alejandro? Bakit niya tinawag na Mr. Alejandro si Rico? Isang tanong na hindi niya alam na ikagugulat niya sa buo niyang buhay. Parang hindi makapaniwala si Jasmine sa nakikita niyang isang larawan galing sa email mula sa isang kaibigan na investigador. Pinahanap niya dito kung sino si Christopher Alejandro III at lumabas ang isang impormasyon na hindi kaagad niya mapaniwalaan. Si Rico na dating nobyo niya at handa siyang pakasalan dati ay siyang nawawalang tagapagmana ng isang kilalang kumpanya. Tanyag na ito, may pangalan, may mga ari-arian at ilang mga pinamumuno ang kumpanya. Hindi lang isa kundi marami pa. Triple pa sa kumpanyang hawak ng kinakasama niyang matanda ngayon. Halos mawalan siya ng panimbang sa mga impormasyon niyang nakalap. At si Arturo pala ay isa lamang kulisap kumpara kay Rico. Bakit ngayon niya lang ito nalaman? Bakit wala man lang itong nabanggit sa kanya dati? Anong nangyayari sa'yo? Namumutla ka. Bati sa kanya ni Arturo. Kagagaling lang nito galing trabaho at lasing na lasing. Humalik pa ito sa kanya. Ang baho mo! Maligo ka muna bago humalik sa akin. Paunang salita ni Jasmine at itinago ang teleponong may nilalaman ng impormasyon sa dating kinakasama. Kailan ka pa nabahuan sa akin at nagsilan? Inisang boses ni Arturo. Hinawakan nito ang baba ni Jasmine at sapilitan itong hinalikan. Nang magpumiglas ay kinagat nito ang labi ng babae. Umaarte ka pa. Yun na nga lang ang kaya mong gawin para sa akin. Napaluha ang babae sa sakit nang dumudugo nitong labi. Matuto kang sumunod at baka hindi na ako makapagpigil sa iyo sa susunod. Ang arte-arte mo. Wala ka namang maipagmamalaki kundi ang katawan mo. Hinawakan pa ng madiin ang pisngi nito. Hahalikan mo ba ako ng kusa o magpapakipot ka pa? Napilitang sumunod si Jasmine sa utos ng kinakasama. Hinalikan niya ito hindi dahil sa pagmamahal kundi dahil sa pangangailangan.
Ganyan, susunod din naman pala. At nahiga ng tuluyan ng lalaki. Kung napapansin mo, laging mainit ang ulo ko ngayon. Dahil yan sa apo ni Doña Eusebia. Siya na ang papalit na mamamahala ng lahat. Masyadong mailap, ayaw magpakita, at masyado ding maraming alam. Inuungkat ang iba't ibang transaksyon, kaya hindi ako makakilos ng maayos ngayon para sa iba ko pang negosyo. Masyadong nagpapalapad papel yung Christopher Alejandro na yan. Mukhang kailangan ko na siyang makilala para bigyan ng leksyon. Parang nabingi si Jasmine sa narinig mula sa lalaki. Kumpirmadong hindi pa alam ni Arturo na ang inagawan niyang lalaki ang may hawak ng kapalaran nila ngayon. Hindi mo ba ako narinig? Mariin ang pagkakasabi na iyon ni Arturo. Ha? Anong sabi mo? Tuliro nitong pagsagot. Ang sabi ko, stress ako ngayon at pagod kaya paligayahin mo ako. Pumwesto pa ito ng ayos at tumihayang parang Diyos at isang tango na lang ang naisagot ni Jasmine. Yan, ganyan. At hinawakan pa ang ulo ni Jasmine. Galingan mo ng husto, Jasmine. Ibibigay ko sa iyo ang mundo na gusto mo. At napapikit pa ito't napakagatlabi sa sensasyong nararamdaman mula sa babae. Kaya naman habang nagpapasakop si Jasmine kay Arturo, ay nag-iisip na ito kung paano mababalikan si Rico. Ang buong akala niya, mahal na mahal pa din siya nito at gaya ng dati, baliw pa ito sa kanya. Alam kong nagkukunwari ka lang, Rico. Babalikan mo ko sa ayaw man o sa gusto mo. Naisip niya habang tahimik na umiiyak sa kama at nakatalikod sa kasamang si Arturo matapos niyang paligayahin ng huli. Habang abala si Rico sa pagbuo ng kanyang pangalan at pagpapabagsak kay Arturo, isang gabi sa isang corporate event, nandoon siya sa dulo at nagmamasid mag-isa sa mga tauhang hindi alam na kasakasama na pala nila ang kanilang amo. Lumapit sa kanyang isang babaeng pamilyarang tinig. Nakasuot ng pulang gown, eleganteng-elegante, pero may halong depresyon sa mga mata. Si Jasmine, tahimik siyang lumapit at bumulong. Rico? Agad na lumingon si Rico at natanaw ang isang babaeng pamilyar sa kanya. Nag-excuse muna si Rico sa mga kausap nito. Tumingin sa magkabilang paligid at dahan-dahang lumapit. Grabe, ibang-iba ka na, mahal. Ikaw na ba yan? Ani Jasmine. Anong kailangan mo? You don't have any business here. Kalakip na ba ng pagbabago mo ang paglimot sa akin, Rico? Pwede ba, Jasmine? Wala akong panahon sa'yo. Trabaho ang ipinunta ko dito. Gusto mo ba talaga akong masisante? Tiningnan niya sa mata si Jasmine nang may tinging nakakapaso. Ngunit nginitian lang siya ng babae ng nakakaloko. Si Sante? Talaga ba? Anong ginagawa ng isang Alejandro dito? AKA Rico, bakit hindi ka magpakilala para hindi ka laging misteryoso sa mata ng iba, lalo na kay Arturo? Bahagyang natulala si Rico sa sinabi ni Jasmine, ngunit dagli ang nagbawi. Hindi siya makapaniwalang sa dami ng proteksyon niya sa pagkakakilanlan ay kay Jasmine pa siya mabubuko. Mas lalo niyang naisip na habang tumatagal ang babaeng minahal pala niya ay isang tuso. Habang kumikilos siya ng palihim para pabagsakin sila, handa naman itong guluhin siya ng harapan. Mabilis na sinunggaban siya ni Jasmine ng mahigpit na yakap na para bang walang nangyari at ipinasok sa bulsa nito ang isang calling card. Miss na kita. Kontakin mo kung magkita tayo, wag dito. Matalim niya itong tiningnan. Anong kailangan mo? Ikaw ang kailangan ko at kailangan mo ko. Nahihibang ka na ba, Jasmine? Ano na namang pumasok sa isip mo? Na si tinagal-tagal ng panahon na panggagago mo sa akin, pipiliin ko pang kailanganin ka. Dahil may anak tayo. Anong palabas na naman to, Jasmine? Ngayon naman may anak tayo. Mariin niyang kinuyom ang kamao habang pinipilit niyang buuin ang bawat salita. Hinila niya ang babae at idinala sa isang sulok. Pagdating doon, mariin niyang itinukod ang isang kamay sa pader, habang ang isa mahigpit pa ring nakakapit. Nanlilisik ang kanyang mga mata at sa lapit ng kanilang pagitan, ramdam ng kausap ang init ng hininga niyang mabilis at magaspang. Pigil ang tinig, ngunit nanginginig sa gigil ang bawat pantig. Sabihin mong hindi yan totoo, Jasmine. Sabihin mong kaya ka lang nandito at naghahabol dahil kailangan mo ng pera. Ng madaming pera. Oo, kailangan ko ng madaming pera. Ano, masaya ka na? Maluha-luha pang sabi ni Jasmine sa harap ng lalaki. Pero hindi ko babawiin ang sinabi kong may anak tayo.
Napahinto si Rico sa narinig at tinitigan ng mga mata ng dating nobya. Sinisipat nito ang kasinungalingan mula rito, ngunit wala siyang nakuha ni Katiting na ebidensya ng pagsisinungaling. Para siyang naistatwa, nabura ang kilos at ekspresyon sa mukha niya. Naiwan lang ang pagkabigla at pagkabahala. Paano nga kung may anak siya? Rico? Tinig ni Scarlett na nagpatigil sa mabigat na hangin sa pagitan nilang dalawa ni Jasmine. Nagpunas ng mata si Jasmine nang makita si Scarlett at hinawi ang brasong matatag na nagkukulong sa kanya. Excuse me, at nagpumiglas na ito sa pagkakahawak ni Rico at tinapatan si Scarlett at tinitigan bago pa muling nagsalita. Rico, kung gusto mong maging lihim ang lahat ng tungkol sa iyo kay Arturo, makipagkita ka sa akin at kung gusto mong malaman ng totoo, kausapin mo ko. Sabay irap pa nito kay Scarlett. Hindi alam ni Rico kung matatawa o magagalit. Alam niyang parte ito ng laro ni Arturo o baka desperado na lang si Jasmine dahil nalulugi na rin ang posisyon niya bilang kabit. Sa loob ng kotse habang pauwi, tahimik lang at walang umiimik sa kanilang dalawa ni Scarlett. Yung kanina, mabilis itong pinutol ni Scarlett. Hindi mo kailangang magpaliwanag, Rico. Personal mo yun. Huwag mo kong intindihin at okay lang ako. Hindi malaman ni Rico, pero gusto niyang magpaliwanag kay Scarlett kahit ayaw pa ng dalaga. Gusto niyang sabihin na maging kampante lang siya at walang kahit na anong higit pa sa nakita niya. Magulo ang isip niya, pero hindi niya alam kung paano iisa-isahin. May anak daw kami ni Jasmine. Naniwala ka naman. Mahal mo pa rin ba siya? Diretsong tanong ni Scarlett. Gusto sanang sabihin ni Rico na siya na ang mahal nito, pero hindi pa ata ito ang tamang panahon para dito. Magulo pa ang sitwasyon at parang ayaw naman niyang isipin ng dalaga na ginagamit lang niya ito. Bumuntong hininga lang si Scarlett nang hindi kaagad sumagot ang binata. Hayaan mo na, hindi ko naman kailangan pang malaman. Take your time to heal. Hindi kumagat si Rico sa patibong ni Jasmine. Hinayaan na lamang itong mangulit at mas naging mahigpit ang seguridad para sa kanya, lalo pat nalaman ito ng kanyang lola. Pinaimbestigahan nila ang katotohanan kay Enrico at doon nila nalaman ni Rico na totoo nga ang sinasabi ni Jasmine. Nagkaanak nga sila ngunit malabo na itong makilala pa ni Rico ng personal. Nakita na lang ni Rico ang sarili na nasa harap ng isang lapida ng isang bata. Tahimik na nakatayo si Rico sa harap ng maliit na lapida. Sa ibabaw nito may nakalagay na laruan na medyo luma at may mga kupas na bulaklak. Ang pangalan ng bata at ang petsa ng kapanganakan at kamatayan ay nakaukit. Ngunit tila may sugat din itong unti-unting inuukit sa kanyang puso. Nangangatog ang mga kamay niya habang pinapahid ang mga luhang walang tigil na dumadaloy. Hindi niya na namamalayan ang paghina ng kanyang mga tuhod at tuluyan ng lumapat ang mga ito sa lupa. Anak, patawarin mo ko. Hindi ko alam. Ni minsan hindi man lang kita nasilayan. Hindi kita nayakap. Wala man lang ako pagkakataong ipagtanggol ka. Ramdam ni Rico ang bigat ng lahat, ang pangungulila, ang pagkadurog, ang kawalan ng hustisya. Habang abala siya sa pagpapalakas ng sarili, ay may isang nilalang na kinakailangan din pala siya. Ang mga boses ng nakaraan ay bumabalik, mga pagtatanggi, mga panlilinlang, mga palpak na desisyon. At ngayon, ang tanging tanda na may anak siya ay isang malamig na lapida sa gitna ng sementeryo. Habang nakaluhod siya at halos yakapin ng puntod, may mga yabag na marahang lumapit mula sa likuran. Paglingon niya, bumungad si Jasmine, nakasuot ng itim. May tangan siyang bulaklak, ngunit mas mabigat ang daladala niyang sikreto. Naniniwala ka na? May halong panunumbat sa tinig nito na kung bakit hindi siya pinaniwalaan ng lalaki sa unang pagbubunyag nito. Masaya ka na ba, Jasmine? Matapos mo kong alisin sa buhay mo, pati anak natin dinamay mo. Walang iya ka talaga. Hindi ko gustong mawala siya, Rico. Mahal ko kayong dalawa, maniwala ka. Mahal? Ganyan ka ba talagang magmahal? Buhay namin ang kapalit ng pagmamahal mo, Jasmine. Sumama ko kay Arturo kasi akala ko mas mabibigyan niya ako ng magandang buhay. Nang sumama ako sa kanya, buntis na pala ako sa'yo. Tiniis ko ang lahat kahit malayo sa'yo para ipakitang siya ang gusto ko. Ayoko na maging mahirap, Rico. At mas lalong ayokong iparana sa anak ko ang mahirap na pamumuhay natin. Pero mas may dapat ka pang malaman. Napakunot ang noo ni Rico.
Halos wala na siyang lakas para sa panibagong pasakit. Ngunit ang tinig ni Jasmine, puno ng bigat na parang naglalaman ng katotohanang matagal nang ikinubli. Nanginginig ang boses nito habang nagbunyag. Si Arturo, siyang nagpapatay sa anak natin. Parang tinusok ng libong punyal ang dibdib ni Rico. Hindi siya agad nakapagsalita. Ang lahat ng dugo niya'y umakyat sa ulo. Ngunit nanatili siyang nakapako sa tingin kay Jasmine. Itinuloy ni Jasmine, halos hindi na makatingin. Nang ipinanganak ang bata, palihim na nagpa-DNA test si Arturo. Nalaman niyang hindi siya ang ama. Sa galit at kahihiyan, binayaran niya ang yaya para tapusin ang buhay ng anak natin. Nalaman ko lang nang minsang puntahan ko ang yaya sa kulungan. Umamin siya sa harap ko, Rico. Siya mismong nagsabi. Pero wala akong magawa. Wala akong kakayahang kalabanin si Arturo. Naiwan akong galit at suklam sa kanya pero wala akong magawa. Hinihintay ko ang pagbabalik mo. Nanginginig na hawak ni Jasmine ang lapida. Halos mabasag ang kanyang tinig. Patawarin mo ko. Kung alam ko lang noon, hindi ko hinayaang mangyari to. Pero hindi pa huli ang lahat, Rico. Sabay luhod nito at lapit sa lalaki na para bang gusto nitong amuin muli si Rico na parang bata. Mababawi mo pa ako kay Arturo. Pwede pa tayong bumuo ng pamilya. May kinang sa mga mata ni Jasmine ang iyon ay sabihin. Itakas mo ko sa kamay ni Arturo. Sasama na ako sa iyo. Magpakalayo-layo tayo. Napasigaw si Rico, sabay tulak sa babae. Baliw ka na ba talaga? Nanginginig ang mga kamao nitong humarap sa babae. Kung iniisip mong matapos ang lahat ay masasagip ka pa ng pagmamahal ko sa iyo noon, nagkakamali ka. Hindi mababago ang lahat ng sitwasyon sa isang simpleng sorry mo lang. Pinaghihirapan ng kapatawaran, Jasmine. Sana alam mo yun. At tumayo na ito. Gumulong ang luha sa kanyang muka at pinaghalo ang pighati at galit. Sa puntong yon, hindi na lang siya isang ama na nagluluksa. Isa siyang ama na uhaw sa hustisya. Lumakad siya at handang iwanan ng babaeng halos gumuho ang mundo at pag-asa sa narinig. Ngunit gaya ng inaasahan, hindi nagpatinag si Jasmine. Humawak siya sa braso ng lalaki para ito ay pigilan. Gagawin ko ang lahat para sa sinasabi mong kapatawaran. Maamo ang boses nito at mapagkumbaba. Mapatawad mo lang ako at bumalik ang lahat sa dati. Tumigas ang mukha ni Rico at binawi ang brasong hinawakan ng dating pinakamamahal. Para ba itong napaso sa pagkakahawak ngayon at nagningas ng apoy sa kanyang mga mata. Lumakad ito ng walang paglingon sa kausap at iniwanan ng lugar kung saan ang hangin ay para bang nakikidalamhati sa puso nilang dalawa. Isang namulat sa lihim na katotohanan at ang isa nawala ng pag-asa sa buhay. Sa kabilang banda, isang pares ng mata ang nakamasid sa kanila at matapos manood sa isang palabas, umalis ng may luha sa mga mata. Habang nakahiga sa kanyang higaan, nakatulala lang si Rico sa kisame at malalim ang iniisip. Bukod kay Scarlett, ay nag-iisip pa rin siya ng panibagong plano upang tuluyan ng mapabagsak si Arturo. Hanggang sa pumasok sa isip niya ang sinabi ni Jasmine habang ito'y nagmamakaawa. Gagawin ko ang lahat para sa sinasabi mong kapatawaran. Mapatawad mo lang ako at bumalik ang lahat sa dati. Para bang isang sirang plaka sa pandinig niya. Nagka-interes siya bigla sa alok ni Jasmine. Hindi dahil sa ano paman, kundi para mas mabigyan ng hustisya ang lahat, ang nakaraan niya at ang anak niya. Naisip niyang pwede niyang gamitin si Jasmine para mas mapadali ang kanyang plano. Isang gabi, inutusan ni Rico ang tauhan niya na sunduin si Jasmine at dalhin sa kanya. Sa isang pribadong lounge sa isang mamahaling hotel na pagmamay-ari na rin nila, suot ni Jasmine ang best dress niya, amoy mamahaling pabango, at ang bawat galaw ay parang kalkulado para mapabalik ng alaala. Umorder siya ng alak para manghiram ng lakas ng loob. Dumating si Rico, naka-casual na suot, polo shirt na kurbang-kurba sa magandang build ng kanyang katawan, naka-walking short ito at casual slip-on na shoes. Pinatawag mo raw ako? Tanong niya sa malambing na boses na parang nangaakit. Nakakasilaw ang ngiti nito na para bang alam nitong sa huli, nanalo na siya sa lahat. Humarap si Rico habang nakapamulsa ang dalawang kamay. Naisip ko kasi na baka naging harsh naman ako sa iyo nung huli tayo nagkita.
Gusto ko lang humingi ng depensa kung ano man yung naging reaksyon ko nun. Ngumiti ng mapang-akit si Jasmine at kinagat ang kanyang labi. Have a seat. Sabay turo ni Rico sa upuan sa harap niya. Anong gusto mo? Juice, wine or what? No need, Rico. Parating na yung in-order ko. Oh, nice. Tumayo si Rico nang biglang may kumatok sa pinto. Dumating na ang alak na in-order ni Jasmine para sa kanya. Pumasok ang lalaki at pinatong ang alak sa mesa. Humingang malalim si Rico at inayos ang 2 wine glasses para lagyan ng likido. Tumingin sa kanya si Jasmine, sinusukat kung kailan niya ito maaaring lambingin. Makalipas ang 1 oras, tila tinamaan na si Jasmine ng alak at kita na rito ang pagkalasing. Namumungay na ang mga mata at may pagkamadaldal na. Hindi kita dapat iniwan noon. Hindi ko alam na ganito ka magiging. Mas malaki ka pa sa lahat ng nakilala ko. Hinawakan niya ang kamay ni Rico. Tinutokso at tila handang gawin ng lahat para bumalik sa kanya. Sa loob-loob ni Rico, hindi siya nadadala pero naiisip niya ang oportunidad. Ito na ang pinakamabilis na daan para makuha ang lahat ng baho ni Arturo. Tapos na yon, pwede na nating kalimutan. At nilagyan pa niya ng wine ang baso nito. Namiss kita, Rico. Ang mga yakap mo, ang mga halik mo, ang lahat-lahat sa'yo. Kailangan ko ng ebidensya laban kay Arturo. Lahat-lahat ng kailangan kong malaman sa kanya pati mga baho niya. Lumapit si Jasmine sa kanya at dahan-dahan na umakap dito mula sa likuran. Sabay bumulong. Yan ba talaga ang pag-uusapan natin, Rico, kung bakit mo ko pinatawag? Sambit ni Jasmine sa mapang-akit na tono. Medyo naiilang na si Rico at nakaramdam na ito ng pandidiri sa babae kahit pa dati niya itong kasintahan. Pero sige, pagbibigyan kita. Pero akin ka ngayong gabi. At kumalas na ito sa pagkakaakap. Akin? Anong ibig mong sabihin? Habang binotoms up ang alak na nasa wine glass niya. Gaya ng dati, ang pagkatao mo, ang katawan mo. Akin ngayong buong magdamag. Wala akong pakailam kung pagmamayari ka pa ni Scarlett. Dahil ngayong gabi, akin ka. At ngumiti pa ito't kinuha ang alak, sabay pinaikot ito sa loob ng baso. At ang kapalit? Lahat-lahat ng tungkol kay Arturo. Ang mga ebidensya sa ginagawa niya sa kumpanya niyo. Mga pagnanakaw ng hindi lang barya-barya. Ang mga video at voice recorder na meron ako sa pag-amin ng yaya ng anak natin. Ang illegal na gawain niya na bumubuhay sa kanya at ang lahat-lahat ng koneksyon at pinagkukuhanan ng yaman niya. Lahat-lahat yun. Isang gabing kasama mo ko para sa isang bagay na magpapabagsak kay Arturo. Kaya mamili ka. Enrico smirk. Bakit mo ko pinahihirapan sa isang bagay na dapat binibigay mo na lang ng kusa? Akala ko ba hustisya ang gusto mo para sa anak natin? Akala mo ba interesado pa ako sa hustisya na yan? Nung tinanggihan mo ko nung huli? I want you back. Kung gusto mo ng hustisya para sa taong patay na, sige, bibigay ko sa'yo. Pero gusto ko lang ipaalala sa'yo itong gabing ito ang lahat-lahat ng meron tayo. Baka kasi nakakalimot ka lang sa pagmamahalan natin. O baka masyado ka lang nalulunod sa kung anong meron ka ngayon, Mr. Alejandro. Huwag kang mag-alala. I will send everything sa email mo matapos na to. Pero just after we make love. Lumapit ng dahan-dahan si Jasmine at hinalikan ng labi, leeg at dibdib ni Rico kahit walang pagpalagang lalaki. Hinayaan niya lang ito habang patuloy siyang umiinom ng alak at tinititigan ng babae ng malamig. Hindi pa nakontento si Jasmine na tumayo. Tinanggal ang pulang dress at suot nitong panloob. Sigurado ka ba sa gusto mong gawin? Pwede ka nang umuwi and save yourself. Tanong ni Rico at tumingin pa ito ng malayo sa kanya. What do you mean? Inis na tanong niya sa lalaki. You are already naked. Nakita ko na yan. Kabisado ko ng bawat detalye ng katawan mo, Jasmine. I am not interested anymore. Pero hindi ko lang alam sa mga pulis na nanonood sa hidden camera sa loob ng kwartong to. Huminga pa ito ng malalim at kinuha ang damit ng babae sa lapag sabay abot kay Jasmine. Magdamit ka na. Galit na galit ang mukha ni Jasmine na hinarap ang lalaki. Hindi niya akalaing gagawin niya ito sa kanya. How dare you! At sinampal niya ito. Nginisihan lang niya si Jasmine at tinalikuran. Sapat na ang lahat ng sinabi mo kanina.
para masabing may alam ka at pwedeng magdiin sa lalaki mo. I don't want to have games with you. Hindi na ako ang dating Rico na kilala mo. You can't play with me anymore. It's either you tell them the truth and be the whistleblower, or kasama kang mabubulok ni Arturo sa loob ng kulungan. Baka doon magka-forever na kayo. Congratulations nga pala para sa new chapter ng buhay nyo, Jasmine. Pagkatapos nun, lumabas na si Rico sa loob ng silid at iniwan si Jasmine na walang saplot, nakabalot ng kumutang katawan at nagngangalit sa galit. Kinabukasan, sumabog sa balita na kinasuhan si Jasmine bilang isa sa mga kasabwat sa illegal na negosyo ni Arturo. Ipinakita sa TV ang mugshot niya, pero sa likod ng kamera, may kinakalat siyang pahayag na lahat ng testimonya laban kay Arturo isinapubliko niya. Naging whistleblower siya, handang tumistigo kapalit ng proteksyon mula sa gobyerno. Sa isang panayam, sinabi niya, "Oo, naging bahagi ako ng mali pero ngayon handa akong itama ang lahat." Matapos ang ilang linggong imbitasyon na trial, tuluyan nang nakulong si Arturo. Lumabas sa media ang mga kasong kinasasangkutan niya mula sa money laundering, illegal business deals, hanggang sa pagmanipula ng mga tao para sa sariling kapakinabangan. Sa dami ng ebidensya, malinaw na wala siyang chance na makalabas pa. Lumipas ang ilang buwan, sa bawat business deal, partnership at investment, lalo pang umangat ang pangalan ni Christopher Rico Alejandro sa mundo ng negosyo. Mula sa mga business magazine hanggang sa TV interviews, siya ang bagong mukha ng tagumpay, karisma, talino at lakas ng loob. Pero kahit gaano siya kabisi, may kulang pa rin. Lagi siyang may iniisip, ang babaeng noon pa man, simula pa lang nung unang nagsisimula siya. Walang iba kundi si Scarlett. Simula nang naging busy si Rico sa personal na problema kay Jasmine, hindi niya namalayan ang tuluyang paglayo ni Scarlett. Bigla itong umalis ng mansyon at nagpakalayo-layo. Gusto raw niyang hanapin ang sarili. Ngunit sa proseso na yon, nawalan siya ng kontak sa dalaga. Sa tulong ng ilang kaibigan, nalaman niya kung saan nagtatrabaho si Scarlett, sa isang private wellness resort sa Tagaytay. Hindi na siya naghintay pa. Pagdating doon, nakita niya itong nakasuot ng simpleng puting dress, hawak ang clipboard at abala sa pag-aasikaso ng mga guest. Nakangiti si Rico habang papalapit kay Scarlett. "Miss Montenegro?" Napalingon si Scarlett, nanlaki ang mga mata, halatang nagulat. "Sa wakas nakita rin kita. Tapos na ang pagtatago mo sa akin." Sabay ngiti pa niya dito. "Rico, anong ginagawa mo rito? Sawa ka na ba dun sa first love mo?" Naglakad palapit si Rico, hanggang ilang pulgada na lang ang kanilang pagitan. "Huwag mong sabihin na nagsiselos ka." Sabay kindat pa niya dito. "Sinusundo kita, kasi mawawala ng saysay lahat ng tagumpay ko kung hindi kita kasama." Natigilan si Scarlett, halatang hindi alam kung paano magre-react. "Hoy Rico, hindi ako nakikipagbiruan sa'yo. May trabaho pa ako. Pwede ka nang umalis kung nang-iinis ka lang." "Hindi mo pa ba alam? Terminated ka na. In short, tanggal sa trabaho. Kumbaga sa student, kick out. Kaya ang gagawin mo na lang is kunin mo ang mga gamit mo para makaalis na tayo." "Ha? Ang dami mo pang tanong eh." Binuhat niya si Scarlett na para bang isang sako ng semento sa kanyang balikat. "Hoy Rico, ibaba mo nga ako. Nakakahiya ka, pinagtitinginan tayo ng mga tao." "O ayan pala manager mo eh. Kumuhay ka na sa kanya." Huminto pa ito at iniharap ang mukha ni Scarlett sa manager niya. "Hoy Scarlett, okay na, resign ka na." "What?" Gulat na tanong nito sa boss habang parang batang nakasabit kay Rico. "Pero ma'am." "Hayaan mo na, gwapo naman yung boyfriend mo." "Hindi ko boyfriend yan." "Sus, okay na yan B, choosy ka pa ba? Isa pa, kilala niya ang pinaka-boss. Just enjoy na lang daw. Yun ang message ni sir sa taas at ng HR. Kaya bye, ingat ka." "Okay, time is up na ang chika. Iuwi ko na ang babaeng to. Thank you madam. Magpapadala ako dito ng 10 lechon at libreng buffet next week para sa lahat ng empleyado." "Uy, promise yan hari ko?" At nagningning pa ang mata ng manager. Bago sila dumiretso ng uwi, dumaan muna sila sa resort kung saan may inihandang sorpresa si Rico para kay Scarlett. Dinala si Scarlett sa isang kilalang mamahaling resort sa Rizal na pag-aari ng kaibigan ni Rico. Pagdating nila doon, sinalubong sila ng mga ilaw na nakasabit sa mga puno.
Malamig na simoy ng hangin at isang mahabang pathway na may mga bulaklak sa magkabilang gilid. Pagpasok nila sa garden pavilion, bumungad ang isang magarbong hapagkainan na puno ng kandila, rosas at paboritong pagkain ni Scarlett. May musika ring tumutugtog ng malambing na violin sa background. Doon, nagulat si Scarlett nang makita si Lola Eusebia. Nakangiti at nakaupong maayos. Kitang-kita ang galak sa kanyang mga mata. Si Doña Eusebia na nakataas ang baso ng wine at nakangiti sa kanila. Ganon din ang tumayong ama-amaan ni Rico na si Mang Ben, naabot hanggang tenga ang ngiti. Sa wakas, nakita ko rin kayong dalawang magkasama. Sabay akap at beso kay Scarlett ni Doña Eusebia. Sa kalagitnaan ng masayang salo-salo sa resort, biglang tumayo si Rico mula sa kanyang upuan. Kinuha niya ang mikropono at humarap sa lahat ng tao roon. Kay Lola Eusebia, sa mga bisita at higit sa lahat kay Scarlett. Magandang gabi sa inyong lahat. Pasensya na kung aagawin ko ang ilang minuto ng oras ninyo. Pero hindi ko na kaya pang itago. Tahimik ang lahat. Nakatingin si Scarlett kay Rico. Halatang naguguluhan at kinakabahan. Nagpatuloy si Rico at tumitig kay Scarlett. Scarlett Montenegro, dahil sa iyo natutunan kong muli ang salitang buhay. At dahil sa iyo, natutunan kong muli ang salitang pag-ibig. Dahil sa iyo naramdaman kong hindi na ako nag-iisa. Lumapit si Rico sa kinauupuan ni Scarlett at biglang lumuhod sa gitna ng lahat. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang maliit na box. Pagbukas nito, bumungad ang isang makinang na singsing. Hindi lang mamahalin, kundi simbolo ng lahat ng kanilang pinagdaanan. Habang nakaluhod si Rico, nakatitig siya kay Scarlett na halos maiyak na. Maging ang ilang bisita, walang tigil sa pagkuha ng litrato at video. Habang si Mang Ben at Doña Eusebia, magkatabing pinagmamasdan ng dalawa, naiiyak sa sobrang saya. Scarlett, handa na akong ipagkatiwala sa iyo hindi lang ang pangalan ko, kundi ang buo kong pagkatao. Alam kong hindi naging normal ang naging relasyon natin, pero papayag ka ba na tapusin na natin yun at ituloy na natin sa mas magandang kabanata ng buhay natin? Nabitiwan ni Scarlett ang baso niyang hawak at mabilis na tinakpan ng kanyang bibig. Pigil ang hikbi. Hindi niya inasahan na sa harap ng lahat, gagawin ito ni Rico. Si Doña Eusebia naman, nakamasid at saklob ang mga kamay. Tila ba nakikiusap? Lumingon si Rico, diretso kay Scarlett at muling nagtanong, halos pabulong lang. Scarlett, will you marry me? Halos hindi makapaniwala si Scarlett sa kanyang nakikita. Si Rico, ang lalaking minsan niyang tinulungan at nakasama sa lahat ng sakit at saya, ngayon ay nakaluhod sa harap niya. Hawak ang singsing na kumakatawan sa isang bagong simula. Humigpit ang pagkakakapit niya sa kanyang dibdib at sa gitna ng pag-iyak, Oo Rico. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang kamay kay Rico. Sa oras na ipinasuot ni Rico ang singsing, sabay na napuno ng palakpakan, hiyawan at luha ang buong resort. Si Doña Eusebia ay nagpapapadyak sa sobrang tuwa. Habang pumapalakpak at napayakap kay Mang Ben na nadala na din sa tuwa. Mabilis na tumayo si Rico at niyakap ng mahigpit si Scarlett. Hinalikan ito sa noo bago dahan-dahang inilapit ang labi sa kanya. Isang halik na puno ng pangako, respeto at walang hanggang pag-ibig. Isang ingranding araw ang dumating sa kasal ni Rico at Scarlett. Ang simbahan, puno ng mga bulaklak, musika at mga taong mahalaga sa kanilang buhay. Si Rico nakatayo sa altar, baka sa kanyang mga mata ang kaba at pananabik. Hindi siya makapaniwala na sa wakas, dumating na ang araw na ito. Habang isa-isang naglalakad ang mga abay, napatingin siya sa dulo ng pasilyo at doon unti-unting lumakad si Scarlett. Napakaganda sa kanyang puting bestida. Tila isang diwata, ngunit hindi lang yun ang nagpaiyak kay Rico. Hinalikan ni Rico ang kamay ni Scarlett, puno ng pasasalamat at pagmamahal. Sabay silang lumakad papunta sa altar. Pagkatapos ng seremonya, nang bigkasin na ng pare ang mga salitang, "You may now kiss the bride." Buong simbahan na puno ng palakpakan at luha. Si Doña Eusebia halos mapatalon sa saya. "Rico!" Sigaw ng boses na umalingaw-ngaw sa loob ng simbahan. Napatingin ang lahat sa may-ari ng boses at nagulat sila nang malaman kung sino yun. Si Arturo,
Ibang-iba na ang itsura nito. Makapal na ang balbas at namamayat. Nangangalong mata na din ng lalaki. Ibang-iba na ang aura nito kumpara nung una. Ang alam ng lahat nasa kulungan na ito. Kaya baka sa kanilang mga muka ang pagtataka kung paano ito nakatakas o nakalaya. Matapos mo akong siraan, happy ending ka ngayon? Kinuha mo ang lahat ng sa akin, kaya wala kang karapatang maging masaya. Bulyaw nito habang nanlilisik ang mga mata. Sabay tutok ng baril kay Rico. Putok na lang ng baril ang narinig nila matapos noon at isang malakas na sigaw. Nagulat si Rico nang may isang taong yumakap sa kanya para saluhin ang bala. Tumawag kayo ng ambulansya! Isang malakas na sigaw ang paulit-ulit na narinig sa loob ng simbahan. Jasmine? May pagtatanong ang boses ni Rico. Nanginginig ang kamay ni Rico habang inaalalayan ang katawan ng dating kasintahan. Naghalo ang gulat, takot at pangamba ni Rico sa nangyayari ngayon. Ngunit ngumiti lang ito sa kanya. Anong ginagawa mo, Jasmine? Bakit? Malambot na ang aura ni Rico. May awa sa mga mata nito sa kaharap na dating kasintahan at namumuo na ang luha sa kanyang mga mata. Hindi niya akalaing gagawin ito ng babaeng ilang beses siyang gustong ipahamak. Isang babae na sarili lagi ang iniisip. Gumulo ang isip ni Rico. Wala ito sa naging plano niya. Diba? Sinabi ko naman sa'yo, gagawin ko lahat para mapatawad mo lang ako at bumalik ang lahat sa dati. Alam kong wala na ang dati. Pero siguro naman, pwede mo pang mapatawad ang babaeng minsan ang naging parte ng buhay mo, di ba? At humihinga pa ito ng malalim at pilit nang umingiti na may pait sa labi. Hindi na kita guguluhin. Pangako sa iyo yan, Rico. Tinatawag na ako ng anak natin. Huwag mong sabihin yan, Jasmine. Tuloy-tuloy ang pag-agos ng luha ni Jasmine kasabay ng pagkaubos ng dugo niya sa katawan. Kumisot ang kanyang labi at nakitaan pa ito lalo ng lungkot sa mga mata. Hinawakan niya sa pisngi si Rico. Salamat sa lahat. Salamat sa hustisya. Mahal na. Mahal kita. At tuluyan nang bumitaw ang kamay nito sa pagkakahawak. Jasmine, wag! Gumising ka, Jasmine, please! Dinala ni Rico ang babae sa ER at dead on arrival agad ito. Naubusan na raw ng dugo at natamaan direkta ang puso. Halos hindi makahinga si Rico sa narinig mula sa doktor. Hindi niya alam kung paano niya mapapatawad si Arturo sa lahat-lahat ng kasamaan na alam nito sa buhay. Tumawag ito sa telepono at kumausap ng isang tao. Siguraduhin ninyong hindi na makakalabas pa ang hayop na yan. Pilitin ninyong mabulok si Arturo sa selda hanggang sa kunin ng kapwa niya demonyo. Gigil na utos niya sa kabilang linya. Lumipas pa ang 6 na taon, nagsama ng maalwan ang mag-asawang si Scarlett at si Rico. Biniyayaan sila ng isang anak na babae. O anak, magpaalam ka na sa kanila, utos ni Scarlett sa anak. Bye kuya and tita Jasmine, I love you both. Habang kumakaway pa ang bata sa harap ng mga lapida ng mga ito. Tinitigan naman ni Rico ang lapida ng 2 taong naging espesyal sa kanyang puso. At tuluyan ng lumakad palayo matapos ang ilang mga sandali. Are you okay? Tanong ni Scarlett sa kanya. Very much okay, honey. May choice pa ba ako lalo pat ikaw ang kasama ko? Ah, ganun. Sabay taas ng kilay ni Scarlett at kurot sa tagiliran ang inabot ni Rico sa babae. Anak ko, sinasaktan ako ng mami mo. Sumbong pa ni Rico sa anak habang tumatakbo na para bang bata. Matapos nun, niyakap niya ang kanyang mag-ina. Sa isip niya, tapos na ang lahat. Ibang Rico na siya kumpara dati. Nabawi na niya ang lahat ng para sa kanya. Napatawad na rin niya ang mga taong nagbigay sa kanya ng sakit at hinagpis sa buhay. Natutunan na rin niyang balansihin ang sarili sa pagmamahal. Mas masarap pala ang buhay kung balanse ang lahat at mas masarap din palang tumawa ng walang galit sa puso habang tinatahak ang kinabukasan kasama ang mga mahal mo sa buhay.